Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2821-2830. Sino ang nasa likod ng mga eksena sa God Realm? Sa labas ng Cloud Gate. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Ang lumang mukha ni Gu Shuxuan ay ganap na madilim. Natatakot ako, huwag mo akong takutin, si Yang Wanyo ay labis na ipinagmamalaki sa sandaling ito. Ignorante Jr., ngayon ay ipakikita ko sa iyo ang lakas ng aking Tianmeng. Galit na galit si Gu Shuxuan, at sa sumunod na sandali ay sinabi niya sa malalim na boses, ipakita ang iyong artifact. Buzz buzz buzz. Daan-daang mga immortal sa likod niya ang lumitaw sa kanilang mga kamay ng sunod-sunod. Malakas ang aura, hindi banggitin na ang ilan ay talagang nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na sandata, hindi isang bagay na maaaring taglayin ng immortal na mundo. Kahit na ang pinakamahusay na walang kamatayang sandata ay hindi maihahambing. Daan-daang immortal sa likod ni Gu Shuxuan, ang bawat isa ay humawak ng isa. Buzz! Boom! Binitiwan ni Gu Shuxuan ang kanyang kamay at ipinakita ang sarili niyang artifact, na isa ring divine sword, ngunit isa itong top grade. Para naman sa iba pang nasa likod niya, may mga lower grade artifact sila sa kanilang mga kamay. Hehe, anak, alam mo ba kung ano ang nasa kamay natin? Si Gu Shuxuan, na nagpakita ng mahiwagang sandata, ay labis na ipinagmamalaki at nagpakitang gilas. Tiningnan niya si Yang Wanyo nang may paghamak. Nagkunwaring binago ni Yang Wanyo ang kanyang mukha, at nauutal na parang gulat na gulat, kayong lahat ay may hawak na magic artifacts, hahaha. Alam mo kung ano ang maganda? Oo, ang nasa kamay ko ay isang top-grade magic weapon. Ang daan-daang immortal sa likod ko ay may hawak na mababang klaseng magic weapons. Kakaiba ito sa mundo ng mga engkanto. Sino pa ba ang makakapaglabas ng magic weapon? Upang sabihin sa iyo ang totoo, bata, ang pundasyon ng ating Tianmeng ay nasa God Realm. Naiintindihan mo ba? Maliit ka lang Yunmen, langgam ka na talaga. Kung hindi dahil sa pangangailangan ng mundo ng negosyo na pag-isahin ang mundo ng engkanto, hindi man lang ako mag-abala na makilala ka. Makinig, may itatanong ako sa iyo, isusumit mo ba ang ating Tianmeng? Mahinahong tanong ni Gu Shuxuan, ngunit may layuning pumatay. Tila hindi naintindihan ni Yang Wanyo ang sinabi ni Gu Shuxuan at sinabing, kaya ito ang artifact. Oh, nga pala, Master Gu, mayroon din akong ilang magic weapons sa aking Yunmen. Gusto mo bang tukuyin kung ito ay magic weapon? Bilang. Natapos na ang pagsasalita ni Yang Wanyo, mahigit 20 matataas na miyembro ng Yunmen sa likod niya ang lahat ay nagpakita ng mga magic weapon sa kanilang mga kamay. Kahit nakakaunti ang mga tao sa Yunmen, ngunit sunod-sunod na hininga ang bumugso, na higit sa isang antas na mas mataas kaysa sa mahiwagang sandata na nasa kamay ng mga tao sa Tianmeng kanina lang. Ikaw. Nagulat si Gu Shuxuan. Ang mga aura na ito ay lahat ng top-grade na magic weapon. Dinala ba nila? Hindi ba't sinabi nila na nakipag-ugnayan si Yunmen sa God Realm sa loob ng 8,000 taon nang walang anumang balita? Anong nangyayari? Malinaw na nakipag-ugnayan na si Yunmen sa God Realm, kung hindi, paano magkakaroon ng napakaraming magic weapon, at ang susi ay lahat sila ay top grade. Boom! Isa pang dagandong ang tumunog. Tumingin si Gu Shuxuan at nakita na ang kamay ni Yang Wanyo ang nagniningning ng banal na liwanag, at lumitaw ang isang sinaunang espada, Ngunit ang aura na ibinubuga ng sinaunang espada sa kamay ni Yang Wanyo ay nagparamdam sa kanya ng palpitations. Anong kalokohan ang nangyayari? Paano magkakaroon ng napakaraming artifact na may mataas na grado ang Yunmen? Dapat mong malaman na siya lamang ang nag-iisa sa buong Tianmeng na may pinakamataas na uri ng artifact, at ang iba ay pawang may hawak na mababang uri ng artifact, na nagbigay daan sa kanila na magwalas sa mundo ng mga engkanto. Ngayon ay natuklasan na ang Yunmeng ay aktwal na mayroong higit sa 20 nangungunang mga artifact, at ang pangunahing punto ay ang espada sa mga kamay ni Yang Wanyo, ang master ng Yunmen, ay tiyak na mas mataas kaysa sa mga nangungunang mga artifact. Nagsimulang nanlamig ang puso ni Gu Shuxuan. Talagang alam niya na ang dahilan kung bakit napakalakas ni Tianmeng ay dahil may mga artifact si Tianmeng at mayroon siyang isang top-grade na artifact. Pero ngayon, sa harap ng Yunmen, ang kalamangan ay ganap na nawala. Malayo ang agwat sa pagitan ng mababang uri ng artifact at mataas na uri ng artifact. Sa sandaling ito, ngumiti si Yang Wanyo at sinabing, pakiusap kay Gu Mengzhou na kilalanin ito. Ang nasa kamay natin ay isang banal na artifact. Halika, hayaang si Gu Mengzhou na tukuyin ito ng magkasama. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Yang Wanyo ang kanyang espada at biglang umungal, Kill, mahigit 20 high-level na Yunmen sa likod niya ang agad na umatake. Ito ay maraming immortal na may hawak na mga high-grade na artifact, at ang epekto ay medyo malaki. Sa katunayan, ang kapangyarihan sa pagitan ng itaas at mas mababang mga grado, kapag ang base ng paglilinang ay pareho, ay nagbibigay ng isang malaking kalamangan. Patayin silang lahat. Nakita ni Gu Shuxuan na walang paraan para umatras, at nagsimula na ang mga tao mula sa Yunmen, kaya pinatay niya sila, sa pag-aakalang may bentahe sila sa bilang.
Sa pamamagitan ng isang utos, kinubkob ng 500 immortal at emperador ang 20 tao mula sa Yunmen na parang tubig. Si Gu Shuxuan ay hindi naniniwala sa kasamaan at dumiretso kay Yang Wanyo. Patayin. Siya ay sumalakay gamit ang isang espada at sinalubong ang espadang nilaslas ni Yang Wanyo ng direkta. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga hari. Boom! Bitik! Puff! Nagkabanggaan silang dalawa at nagtama. Sina Gu Shuxuan at Yang Wanyo ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa parehong oras. Siyempre, ang mga panloob na kahulugan ay ganap na naiiba. Ang hindi kapani-paniwalang ekspresyon ni Gu Shuxuan ay puno ng hindi paniniwala at takot. At ang hindi kapani-paniwalang ekspresyon ni Yang Wanyo ay puno ng pagkabigla at pananabik. Bakit? Dahil noong nag-away silang dalawa, direktang pinalipad ng espada ni Yang Wanyo si Gu Shuxuan. Ang pangunahing punto ay na ang top-grade magic sword sa kamay ni Gu Shuxuan ay direktang pinutol ng espada ni Yang Wanyo na parang mga latak ng tofu, at si Gu Shuxuan ay nagsuka ng dugo at malubhang na sugatan. Si Gu Shuxuan ay hindi kapani-paniwalang natakot. Si Yang Wanyo ay labis na nasasabik. Hindi niya inaasahan na may ganoong kapangyarihan ang magic sword na ibinigay ng kanyang lolo. Gusto lang niyang subukan ito, at hindi ginamit ang kanyang buong lakas. Ginamit lang niya ang 30% ng kanyang mana at direktang pinatay si Gu Shuxuan sa artifact. Bumalik sa katinuan si Yang Wanyo at hindi napigil ang matawa. Mas confident siya. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Nakatitig lang siya kay Gu Shuxuan 100 metro ang layo ng nakangiti. Hindi siya makatakas. Sa paligid pa rin, napakasaya ni Yang Wanyo. Ang mahigit 20 katao ng Yunmen ay ganap na sumikop sa mataas na kamay at naglunsad pa ng isang panig na massacre. Mahigit sa 20 katao laban sa 500 katao, na may pinakamataas na uri ng artifact sa kamay, ito ay simpleng pananakot. Sa bilis na ito, matatapos na ang labanan sa loob ng ilang minuto. Sumigaw siya, patayin silang lahat. Oo, Sect Master. Ang mga tao ng Yunmen ay napakatiwala. Walang inaasahan na ang pinakamataas na grado na artifact na ibinigay ng ninuno na si Yang Yian ay lubhang kapaki-pakinabang. Isa lang itong massacre laban sa mababang uri ng artifact sa kamay ng mga tao ng Heavenly Alliance. Ang isang welga ay maaaring direktang sirain ang maliliit na uri ng artifact sa mga kamay ng kabilang partido, at kahit na direktang patayin ang mga ito ng buong puwersa. Nagsimula ang one-sided massacre. Si Gu Shuxuan sa di kalayuan ay nanginginig sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sa sandaling ito, binaligtad niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang 5 kulay na anteng-anteng. Ito ay isang anteng-anteng para sa pagtawag sa mga Diyos ng banal na mundo. Isa itong anteng-anteng na ibinigay ng kapangyarihan sa likod ng Heavenly Alliance. Maaari nitong direktang ipatawag ang mga Diyos sa mas mababang mundo sa panahon ng krisis. Puff! Isang bibig ng dugo ang naspray sa banal na anteng-anteng, na nagpapagana sa banal na anteng-anteng, at ang banal na anteng-anteng sa kanyang kamay ay biglang kuminang ng maliwanag. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Yang Wanyo na may mali at hahakbang na sana upang pigilan si Gu Shuxuan, ngunit sa sandaling ito, ang boses ng kanyang lolo na si Yang Yiu ay tumunog sa kanyang isipan, na nagsasabing, Apo, huwag mo siyang pigilan. Teka, gusto ni lolo na makita kung sino ang nasa likod ng Tianming sa banal na mundo. Oo, sinusunod ng Apo ang utos mo. Si Yang Wanyo ay hindi nagmamadali. Dahil sinabi ni lolo, maghihintay siya at manunood ng palabas. Kabanata 2822, isang salitang, maliga, ay nagwasak sa isang Diyos. Matagal nang alam ni Yang Wanyo mula sa alaala ni Elder Neo na ang Heavenly Alliance ay maaaring magpatawag ng mga Diyos mula sa banal na mundo. Hindi siya nagulat, ni natakot, dahil ang kanyang lolo ay isang Diyos. Bagamat hindi pa niya tinanong kung anong antas ng Diyos ang kanyang lolo, sa puso ni Yang Wanyo, ang kanyang lolo ay isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan, at hindi siya nag-aalala tungkol sa mga Diyos sa mas mababang mundo. Naghihintay kay Gu Shuxuan na ipatawag ang mga Diyos sa mas mababang mundo. Sa pangunahing bulwagan ng Yunmen, nakangiting sinabi ng Diyosa ng kulay, hindi ka ba nag-aalala, anak? Ngumiti si Yang Yian, ang pagpapatawag sa banal na anteng-anteng ay nangangahulugan lamang na ang ipinatawag ay isang split spirit na bumababa sa mas mababang mundo, isang maliit na papel lamang. Hindi ba't sinabi mo na ang tunay na nakakababa sa mas mababang mundo lamang ang maaaring bumaba sa mas mababang mundo? At saka, kung hindi ako magpakita, walang makakaalam na ako yun. Kahit na ang pinakamababang tao ay bumaba. Ang mundo ay aking teritoryo. Confident ka, anak. Sinaman siya ng tingin ng Goddess of Color at hindi na nagsalita. Ngumiti ng paumanhin si Yang Yian. Sa totoo lang, may kasabihan siya sa kanyang puso, kahit isang malakas na lalaki ang bumaba sa mababang mundo, ikaw, ang Diyosa, ay nandyan, sa tingin ko ay hindi siya natatakot. Siyempre, nasa puso lang niya ang naiisip niya, pero hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Naniniwala siya na pagdating sa kritikal na sandali ng kaligtasan, ang Big Boss, si Lady Kaishen, ay hindi talaga tatayo. Ang isa pang bagay ay ang paghahanap ng likas na yin at yang nalupain sa mundo ng engkanto. Sa oras na iyon, kahit na mahanap ng 33 Heavens Palace ang kanyang kinaroroonan, hindi ito mahalaga.
Naghanda na sila ng malaking formation na naghihintay. Naniniwala siyang na sapat na ang panahong ito. Sa labas ng Cloud Gate, si Gu Shuxuan, na may mabaliw na intensyon, ay sinunog ang kanyang dugo at pinaandar ang banal na anteng-anteng. Ipinatawag niya ang mga Diyos ng banal na mundo. Walang paraan upang hindi ipatawag ang mga Diyos sa kasalukuyang sitwasyon. Nagkaroon ng presyo para i-activate ang summoning talisman. Ang banal na anteng-anteng ay naging walang kulay na banal na liwanag at dumiretso sa kalangitan. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa itaas ng siyam na langit, isang malaking puyo ng tubig ang nabuo, at ang banal na liwanag ay kumislap. Parang may lilito na sinaunang hayop. Pinunasan ni Gu Shuxuan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing may nakakalokong tingin sa kanyang mga mata, Yang Wanyu, maghintay ka, magkakaroon ng mga Diyos mula sa itaas na kaharian ng aking Tianmeng, at ang iyong Yunmen ay mawawala sa manipis na hangin, mawawala sa manipis na hangin, hahaha. Kalokohan. Ito ang sagot ni Yang Wanyu kay Gu Shuxuan. Natigilan si Gu Shuxuan, may mali, hindi man lang natarante si Yang Wanyu, mukhang kalmado siya, at may pag-asa pa nga sa kanyang mga mata. Bata ba ito? Takot tanga. Siya nga pala, hindi pa niya nakita ang kapangyarihan ng mga Diyos sa banal na mundo, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga Diyos. Naalala ni Gu Shuxuan ang eksena noong una niyang nakita ang mga Diyos ng nasa itaas na kaharian. Ito ay isang pinakamataas na pag-iral, at lahat ng nasa ibaba ng mga Diyos ay isang langgam. Hindi niya ginawa. Kahit kaunting pag-iisip ng pagtutol sa kanyang puso. Haha, tapos ka na, hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga Diyos. Tinitigan ni Gu Shuxuan si Yang Wanyu na may nakakalokong mga mata. At sinagot siya ni Yang Wanyu ng isang pangungusap, silly. Sa sandaling ito, natapos na ang labanan. Mahigit 20 katao mula sa Yunmen, armado ng mga top-grade artifact, ang pumatay ng 500 masters ng Tianmeng sa loob lamang ng ilang minuto. Boom! Sa sandaling ito, isa pang dagandong ang umalingaw-ngaw sa itaas ng langit, ngunit sa pagkakataong ito ay nanginginig na ito, na may kasamang kulog. Hahaha, eto na, bumababa na ang mga Diyos. Tumawa ng malakas si Gu Shuxuan. Hindi nagmamadali si Yang Wanyu na patayin si Gu Shuxuan. Anyway, si Gu Shuxuan ay napapaligiran ng mga tao ng Yunmen at hindi makatakas. Bukod dito, si Gu Shuxuan, na nawalan ng top-grade artifact sa kanyang kamay, ay maaaring patayin ng sinumang high-level na miyembro ng Yunmen, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ang limang kulay na banal na liwanag ng Nine Heavens Mountain ay biglang lumiwanag pababa. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang figure na may taas na 1,000 talampakan. Isang puting sandata ng labanan ang nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Isang pressure ang lumabas. Ano ang tawag ni Gu Shuxuan? Isang mahinang boses ang tumunog, ngunit puno ito ng kataas-taasang kamahalan. Napakalakas ng aura. Lumuhod si Gu Shuxuan sa himpapawid na may matinding kabanalan, at tuwang-tuwang sinabi, Diyos, mangyaring maging matalino. Ngayon, mayroong isang paghihimagsik sa Yunmen ng daigdig ng mga engkanto na tumatangging sumunod sa pamumuno ng ating Tianmeng. Mayroon silang 12-dosenang mga artepakto sa pinakamataas na antas sa kanilang mga kamay. Natalo ako at nawalan ng maraming sundalo at general. Basura, hindi kakayanin ng grupo ng mga langgam. Ang kataas-taasang Diyos na ito ay puno ng malamig na senggal. Hindi naglakas loob si Gu Shuxuan na itaas ang kanyang ulo. Pagkatapos ay narinig niya, tumayo at sabihin sa akin kung sino ito. Sa tinig ng pinakamataas na panggigipit, binuksan din ng kataas-taasang Diyos na ito ang kanyang mga mata. Tumayo si Gu Shuxuan at itinuro si Yang Wanyu at ang iba pa sa Yunmen at sinabing, ang kataas-taasang Diyos ay sila. Ang batang nangunguna ay ang Panginoon ng Yunmen. Lahat ng 500 immortal na emperador at immortal na Panginoon ng ating Tianmeng ay pinatay nila. Mangyaring gumawa ng desisyon, Diyos. Mga langgam, dapat kayong magpakamatay. Nagsalita ang kataas-taasang Diyos, ngunit hindi man lang siya tumingin kay Yang Wanyu at sa iba pa, puno ng pinakamataas na paghamak, kahit na paghamak. Si Yang Wanyu at ang iba pang mga tao mula sa Yunmen ay pinagpapawisan sa kanilang mga noo sa sandaling ito. Sila ay struggling upang mapanatili ang kanilang mga lumulutang sa hangin. Sila ay nabigla din. Ito ba ang Diyos ng God Realm? Sabi ni Yang Wanyu sa kanyang puso. Hindi talaga ito maihahambing sa mga nilalang sa mundo ng engkanto. Hindi nakakagulat na ang Heaven Alliance ay maaaring mapag-isa ang mundo ng engkanto. With the support of such gods, it is really invincible in the fairy world. Ang Diyos ay bumantong hininga ng malamig, at ang presyon ay pumasok. Si Yang Wanyu at ang iba pang matataas na tao mula sa Yunmen ay hindi na makatagal. Isa-isa silang nawala ng balanse at nahulog mula sa langit. Isang malamig na ungol ang pumuno sa langit ng pressure, na talagang nakakatakot para kay Yang Wanyu at sa iba pa. Ngunit hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay naramdaman ni Yang Wanyu at ng iba pa na ang kanilang mga katawan ay sasabog na sa ilalim ng gayong presyon. Gustong humingi ng tulong kay Lolo, ngunit hindi makagawa ng tunog, si Yang Wanyu ay napasigaw lamang sa kanyang puso, Lolo, tulungan mo ako.
Sa sandaling ito, isang mahinang malamig na ungol ang tumunog, ikaw ay isang maliit na Diyos, at nang ahas kang maging mapangahas, lumabas ka. Ah! Bang! Si Yang Wanyu at ang iba pa ay huminto sa pagbagsak sa sandaling ito, at naramdaman na lamang nila ang isang banayad na puwersa na lumitaw sa kanilang mga katawan, nawala ang presyon, at ang kanilang mga katawan ay nabawi ang kalayaan. Pero may nakita siyang hindi kapani-paniwalang eksena sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig ni Yang Wanyu ang boses ni Lolo. Kasabay nito, narinig niya ang nakakatakot na sigaw ng kataas-taasang Diyos, at pagkatapos ay nakita niya na ang katawan ng Diyos, na halos 1,000 talampakan ang taas, ay direktang sumabog. Pagkatapos ang langit sa itaas ng Nine Heavens ay bumalik sa kaliwanagan, at lahat ay nawala. Kasabay nito, ang sobrang mapagmataas na si Gu Shuxuan ay sumabog din, at siya ay nawala ng walang kahit isang sigaw. Sa mahabang panahon, tiningnan ni Yang Wanyu at ng iba pa ang kalmadong Nine Heavens, at hindi sila mapakali sa mahabang panahon. Ngayon lang ba, Lolo? Gaano kalakas ang Diyos noon? Ngunit pagkatapos sumigaw ang kanyang lolo nang, magwala, ang maliit na Diyos ay sumabog at nawala, at si Gu Shuxuan ay naging isang byproduct at nawala sa mundo. Kung hindi lang sinasabi sa kanya ng malakas na tibok ng puso niya ang nangyari, nakatingin sa maaliwalas na langit, parang walang nangyari. Si Yang Wanyu ay mahihirapang paniwalaan na ang matanda ay nakapatay lamang ng isang kataas-taasang Diyos sa isang salita lamang. Tinakot nga siya ng kataas-taasang Diyos na iyon, ngunit, isipin ang sarili niyang lolo. Anong uri ng pag-iral siya? Siya. Hindi nagpakita o kumilos, ngunit pinatay niya ang isang Diyos sa isang salita lamang. Si Yang Wanyu ay bumalik sa kanyang katinoan pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay namula sa pananabik at sinabing, Grandpa is awesome. Kabanata 2823, Paghahanap ng Master ng Fifth Heavenly daw para sa aking apo. Apo, huwag kang mataranta. Gawin mo ang dapat mong gawin. Bumalik ka sa akin sa loob ng 1 buwan. May importanteng gagawin si Lolo. Nang mataranta si Yang Wanyu, ang boses ni Lolo Yang Yian ay tumunog. Sa oras na ito, mabilis na bumalik sa katinoan si Yang Wanyu at nagsabi, Oo, Lolo, huwag kang mag-alala. Sa loob ng 1 buwan, ibabalik ng apo ko ang normal na kaayusan ng mundo ng mga engkanto. Sige, gawin mo. Kahit batasin mo ang langit, pananagutan ito ni Lolo. Ang boses ni Yang ay umalangaw mula sa lahat ng direksyon, na nagpasigla sa lahat ng mga disipulo ng Yunmen. Lahat ng mga disipulo ng Yunmen Immortal King at pataas, sumunod sa akin palabas ng bundok. Inutusan ni Yang Wanyu ang mga disipulo ng Yunmen Immortal King at mas mataas na sundan siya palabas ng bundok. Sa sinabi ng matanda, nag-aapoy ang dugo niya. Ang transcendent status ng Yunmen ay nawala sa mundo ng mga engkanto sa loob ng 8,000 taon. Panahon na upang ibalik ang dating kaluwalhatian ng Yunmen. Bagaman, si Gu Shuxuan ay patay na, ang Tianmeng ay umiiral pa rin. Ang Tianmeng ay sinasabing may milyon-milyong tao na kumokontrol sa buong mundo ng mga engkanto at pinipilit ang hindi mabilang na mga pintuan ng engkanto sa mundo ng mga engkanto. Ito ay tiyak na lipulin ang natitirang puwersa ng Tianmeng. Sa loob ng main hall ng Yunmen. Si Yang at Goddess of Color ay umiinom ng tsaa at alak, habang si Duan Xingang ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Ibinaba ni Yang Yiyo ang kanyang baso ng alak, tumingin kay Duan Xingang na nakangiti at sinabing, ang iyong mga kamay ng 33 Heavens Palace ay talagang mahaba, at iniabot mo pa ang iyong mga kamay sa Fairyland. Nanginginig ang kamay ni Duan Xingang na nakahawak sa baso ng alak, at tumingin siya kay Yang Yiyo at may hinanakit na sinabi, Puro, hindi ako pag-aari ng emperador ngayon, hindi ako miyembro ng Heavenly Saint Temple ng 33 Heavens Palace, lingkod ako ng iyong Panginoon. Ahem, nakalimutan ko, napangiti siyang at nagpatuloy, ang nakatataas na Diyos kanina ay mula sa 33 Heavens Palace, tama ba? Tumango si Duan Xingang at sinabing, Oo, Master, ang antas ng Diyos ay maaari lamang ituring na pinakamababang antas ng 33 langit. Ang nakatataas na Diyos na dumating sa ibabang mundo ngayon ay isang avatar lamang, na dumaan sa porma sayon at tinawag ang anteng-anteng sa ibabang mundo, na kumakain ng maraming makalangit na bato, mga batong Diyos. Alam mo ba kung bakit umabot ang 33 Heavens Palace sa Fairyland? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Duan Xingang, hindi ako sigurado tungkol sa mga detalye. Mukhang narinig ko na noon na pagkatapos ng platform ng pag-akyat na ginamit ng Celestial Clan para suriin at balansehin ang populasyon ay nasira, ayaw ng Emperor na magulo ang mga ascendants. Gayunpaman, ang dalawang angkan ay nagkaroon ng kasunduan na ang platform ng pag-akyat ay hindi na maitatayo muli, kaya't sa tingin ko, ang Emperor ay dapat na muling itayo. Magpadala ng mga tao para makialam sa Fairyland. Tahimik na nakinig si Yang Yiyo at sinabi sa kanyang sarili, maaaring ito talaga ang gagawin ng Emperor. Ang Celestial Alliance at ang Celestial Clan, hehe, ay dapat naisip na ito noon pa man. Nais ng matandang emperador na putulin ang mga ugat mula sa Fairyland at huwag hayaang umakyat sa Fairyland ang mga tao mula sa Fairyland. O gusto niyang malay na makialam at magtanim ng kamalayan sa Fairyland. Kahit na umakyat ang hinaharap ng mga ascendants, makikilala lamang nila ang 33 langit na palasyo ng Celestial Clan, at hindi ang mga ascendants.
Baka magkaroon pa ng drama kung saan sinusuri at balansehin ng mga ascendants ang mga ascendants. Ito ay talagang isang magandang trick, Si Yang Yiyo ay mamamatay tao. Ngayong siya ay nasa Immortal Realm, ang Celestial Clan ay hindi na makakarating sa Immortal Realm. Kung may isang kamay, puputulan niya ito. Kung may dalawa, puputulan niya ang isang pares. Papatayin niya ang kasing dami. Posible. Makikita niya kung gaano karaming mga avatar ng Celestial Clan ang maaaring ipadala sa mortal na mundo. Hanggat may mga avatar, ipapasa niya ang isang paraan sa kanyang apo na si Yang Wanyo. Kahit gaano karami ang dumating, papatayin niya sila. Maliban kung ang tunay na Diyos ng Heavenly daw ay bumaba ng personal sa mortal na mundo. Hindi siya natatakot. Tila kailangan niyang bilisan ang takbo para malutas ang problema sa 33 Heavenly Palaces of the Celestial Clan, kung hindi, ang Immortal Realm ay guguluhin nila sa madaling panahon, at hindi siya maaaring manatili sa Immortal Realm magpakailanman. Sa pamamagitan lamang ng pangunahing pagresolba sa mga contradiction ng Celestial Clan, o pagsira sa Emperor, maaaring maging matatag ang Immortal Realm. Ang Immortal Realm ay ang pundasyon ng Ascending Clan, at walang maaaring mangyari. Ang Immortal Realm ay nagbago ng husto sa loob ng isang buwan. Pinangunahan ni Yang Wanyo, ang Lord of the Cloud Gate, ang kanyang mga tauhan na patayin ang Celestial Alliance, winasak ang pundasyon ng Celestial Alliance, pinatay ang lahat ng miyembro ng Celestial Alliance na nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa Celestial Clan, at binuwag ang mga immortal na sekta na sapilitang sinupil at isinuko ni Gu Shuxuan, na nagpapahintulot sa kanila na ibalik ang kanilang sekta sa Heritance. Sa ganitong paraan, ang buong mundo ng engkanto ay bumalik sa dati nitong normal na kaayusan, at ang Tianming ay ganap na nawala sa mundo ng engkanto. Gayunpaman, ang buong mundo ng mga engkanto ay nasugatan din ng husto, at aabutin ng 10,000 taon upang makabawi. Ang katayuan ng Yunmen ay pa rin ang transcendent banal na lupain sa mundo ng engkanto. Nagtakda si Yang Yiyo ng panuntunan na ang Yunmen ay hindi mangibabaw o mang-aapi sa mahihinang sekta. Kailangan lang magkaroon ng transcendent status ang Yunmen sa mundo ng engkanto. Ang mga gawain ng Tianming ay naitala sa kasaysayan ng daigdig ng engkanto, na kilala bilang Tianming Rebellion. Ang katayuan ng Yunmen ay naging higit na transcendent at matatag. Ang kontemporaryong pinuno ng Yunmen, si Yang Wanyu, ay naging unang tao sa mundo ng mga engkanto pagkatapos ni Yang Yiyo, at ang kanyang katayuan ay hindi bababa sa kanyang lolo na si Yang Yiyo, at higit pa, dahil winasak ni Yang Wanyu ang Tianming at iniligtas ang mga tao ng maraming sekta sa mundo ng mga engkanto na inapi at ikinulong ni Gu Shuxuan, na pinahintulutan silang maibalik ni Gu Shuxuan ang kanilang sariling sekta. Ito ay isang dakilang merito, na itatala sa mga utos ng mga ninuno ng lahat ng mga sekta sa mundo ng diwata. Siyempre, hindi hinayaan ni Yang Yiyo na banggitin ng mga tao ng Yunmen ang kanyang pagpunta sa mundo. Hindi alam ng lahat ng Fairy World na itong Tianming Rebellion ay talagang itinulak ni Yang Yiyo. Si Yang Wanyu lang ang naalala ng lahat. Ganon din naman, pamilya sila. Bumalik si Yang Wanyu makalipas ang isang buwan. Sinalubong siya ni Yang Yiyo sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Ang lugar na ito ay isa pa rin sa mga ipinagbabawal na lugar ng Yunmen. Nagpunta si Kai Shen Naenyang upang magsanay ng kaliwanagan, at si Duan Xingang lamang ang nasa tabi niya. Apo, kilalanin si Lolo, si Yang Wanyu ay dumating na maalikabok. You did a good job, ngumiti si Yang Yiyo at pinuri siya. Sa isang buwan, pinatay ni Yang Wanyu ang hindi mabilang na mga immortal at nailigtas ang hindi mabilang na mga immortal na sekta. Siya ay may mabigat na masamang espiritu, ngunit siya ay naging mas matatag. Salamat lahat kay Lolo. Hindi nang ahas si Yang Wanyu na kunin ang kredito para dito. Alam na alam niya na si Lolo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at magic sword para sugpuin ang rebelyon ng Heavenly Alliance. Lolo, hayaan mong iulat ko sa iyo ang kasalukuyang sitwasyon sa mundo ng engkanto. Panimula ni Yang Wanyu. Ngunit naantala siya ni Yang Yiyo na ikinakaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako interesadong malaman ang tungkol sa mundo ng mga engkanto. Ikaw ang Panginoon ng Yunmen. Kaya mo ito. Isang bagay ang sasabihin sa iyo ni Lolo. Gagawin ko ang kapangyarihan ng buong mundo ng mga engkanto upang mahanap ito. May tiwala ka ba na gawin ito? Oo, sabihin mo sa akin. Naging solemn na si Yang Wanyu. Maghanap ka ng lugar ng likas na yin at yang. Abisuhan ako kaagad pagkatapos mahanap ito. Ito ang pinakamahalagang bagay. Direktang nagbigay ng utos si Yang Yiyo. Oo, gagawin ito ng apo. Sabi ni Yang Wanyu. Old Duan, tumingin si Yang Yiyo kay Duan Xingang sa gilid. Si Duan Xingang ay nagmamadaling humakbang pasulong, pumunta ka para tumulong. Sa panahong ito, kung mayroong anumang mga Diyos mula sa Heavenly Clan na bumababa sa mundo, direktang sirain sila. Ang kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ay hanapin ang likas na lugar ng yin at yang. Oo, Master, huwag kang mag-alala, talagang tutulungan ko ang Young Master na mahanap ang likas na yin at yang na lugar sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling sagot ni Duan Xingang. Malawak ang daigdig ng mga engkanto, kahit na ang ating espiritual na kamalayan ay maaaring hindi ito masakop ng marami. Palawakin ang saklaw at pumunta sa tiwangwang dagat upang tingnan. Bukod pa rito, maaari kang magbigay ng higit na gabay sa paglilinang ni Wanyo.
Sa panahon natin sa mundo ng mga engkanto, hayaang sundan ka ni Wanyo. Direktang nakahanap siyang ng master para sa kanyang apo, si Duan Xingang, na nagsimula sa ikalimang antas ng Heavenly Dao. Napakahusay ng paggamot na ito. Alam ni Duan Xingang na gusto niyang Yiyo ang apo na ito, kaya alam niyang siya ang magiging young master ng pamilya Yang. Hindi ka panipaniwala na hinayaan siya ni Yang Yiyo na turuan siyang Wanyo, na nagpakita ng malaking pagtitiwala. Yumuko siya at sinabing, Guro, huwag kang mag-alala, tiyak na magiging tapat ako sa young master. Salamat, Lolo, salamat, Senior Duan. Siyang Wanyo ay hindi tanga, at natural na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Okay, go, gusto kong mag-practice dito. Pumikit si Yang. Kamakailan lamang, may napagtanto siya tungkol sa mundo. Kasama si Duan Xingang, na nasa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, hindi mahalaga kung gumuho ang mundo ng mga engkanto. Kabanata 2824 ang batang mainggitin. Wala nang pakialam si Yang Yian sa mga pangyayari sa mundo ng mga engkanto. Naka-cross-leg siya kung saan naroon ang matandang puno ng willow, at napuno siya ng damdamin. Speaking of which, ang matandang willow tree ay kinuha din ng Thunderlord Rabbit, at hindi pa niya ito nakikita. Ngayon nakaupo dito, marami siyang nararamdaman. Para sa ilang sandali, nag-flashback ang kanyang isipan sa panahong nakikipaglaban siya sa mundo ng mga engkanto, at lahat ng pamilyar na tao sa kanyang paligid ay lumitaw sa kanyang isipan. May saya, lungkot, hirap, at pakikibaka. Si Yang Yian ay hindi nagsagawa ng magic power, ngunit siya ay nalubog sa mga alaala. Ang hindi niya alam ay isa itong uri ng state of mind practice. Ang alaalang ito ay hindi pangkaraniwan. Walang kamalay-malay, nalampasan niya ang bawat bahagi nito, bawat tao sa paligid niya, bawat kaaway, bawat bagay. Mula sa buhay at kamatayan hanggang sa walang kabuluhang bagay, bawat bulaklak at damo, at iba pa. Simula sa daigdig ng engkanto, hanggang sa kaharian ng Diyos, at pagkatapos sa daigdig ng engkanto, pagkatapos ay sa daigdig ng paglilinang, sa daigdig ng bundok at dagat, sa lupa. Sa simula ng paglilinang, ang paaralan, ang maliit na nayon sa bundok sa kanyang bayan, lagi niyang iniisip ang kanyang lola. Tulad nito, nahulog siya sa mga alaala, at ang kanyang puso ay naging mas mapayapa. Mabilis na lumipas ang oras, at 100 taon ang lumipas sa isang iglap. Makalipas ang 300 taon, malaki ang papel na ginampanan ng makapangyarihang impluwensya ni Yang Wanyo o Yunmen. Isang congenital yin at yang place ang natuklasan sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok ng isang maliit na sekta. Dumating si Duan Xingang upang magulat, ngunit nalaman na nagpaplano pa rin si Yang Yiyo. Nais niyang sumigaw, ngunit isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang harapan, at ang Diyosa ng kulay ay lumitaw at pinigilan si Duan Xingang at sinabing, nakapasok na siya sa estado ng kaliwanagan ng mundo. Ang ganitong uri ng kalagayan ng kaliwanagan ay bihira, kaya hindi mo siya dapat hadlangan. Lumiit ang leeg ni Duan Xingang at bumuhos ang malamig na pawis. Natural na alam niya kung gaano kahirap na umunlad sa paglilinang pagkatapos maabot ang kaharian ng langit, lalo na ang kalagayan ng kaliwanagan ng mundo. Ito ay talagang bihira. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman makakatagpo nito sa kanilang buhay. Kung maabala niya ang paglilinang ni Yang Yiyo, hindi magagarantiyahan ni Duan Xingang na tiyak na papatayin siya ni Yang Yiyo paggising niya. Buti na lang at lumitaw ang Diyosa ng kulay at pinigilan siya. Sa pag-iisip tungkol dito, siya ay natakot at yumuko sa Diyosa ng kulay at sinabi, Salamat, Diyosa, kung hindi ay magkasala ako ng 1,000 kamatayan. Hindi na kailangang maging magalang, ngunit natagpuan mo na ba ang likas na lupain ng Yin at Yang? Ang Goddess of Color ay nanunukso na parang batang babae sa harap ni Yang Yiyo, ngunit sa harap ng iba, siya ang mukha ng pinakamataas na kamahalan at direktang nagtanong kay Duan Xingang. Alam ni Duan Xingang na ang Diyosang ito ay isang malaking boss ng banal na Dao, at magalang na sinabi, Oo, Diyosa. Okay, sundan mo ako para i-set up ang formation, at hayaan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Kung mayroon siyang malalim na pagpapala, hindi problema para sa kanya na pumasok sa mga patakaran ng Heavenly Dao sa pagkakataong ito. Sinulyapan ng Goddess of Color si Yang Yiyo sa di kalayuan, ngunit iwinagayway ang kanyang kamay para itakda ang pagbabawal sa buong upuan, at pagkatapos ay dinala si Duan Xingang palayo upang itayo ang porma sayon sa likas na lupain ng Yin at Yang. Ang porma sayon ay natural na inihanda para sa Yin at Yang King Kong na maaaring dumating, kung sakali. Mabilis na lumipas ang oras, ngunit para sa mga Diyos, ang 1,000,000 o 800,000 taon ay talagang isang bagay ng isang snap ng mga daliri. Si Yang Yian ay pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni at nagsanay upang maunawaan ang dakilang Dao ng langit at lupa. Masasabi na, lumipas ang oras ng hindi ko namamalayan. Sa isang kisap mata, 10,000 taon na ang lumipas, ngunit walang pagbabago-bago ng mana sa kanyang katawan. 10,000 taon na ang lumipas, ngunit walang niketiting na alikabok sa kanyang katawan, at malinis ang kanyang mga damit. Sa panahong ito, dumating sina kay Shen Nanyang at Duan Xingang. Na-set up na nila ang formation para makumplito ang Yin-Yang Reversal Formation, naghihintay na dumating ang Yin-Yang King Kong. Gayunpaman, hindi tiyak kung ang mga tao ng Celestial Clan ay maaaring mag-react na si Yang Yian ay nasa Immortal Realm,
ngunit ayon kay Duan Xingang, tiyak na magre-react sila at bababa sa mundo. Sa 10,000 taon na ito, mayroon ding 3 alon ng mga celestial na Diyos mula sa celestial clan na bumaba sa mundo, na gustong makita kung anong uri ng sagradong pag-iral ang mayroon sa immortal realm, ngunit lahat sila ay nawasak ni Duan Xingang, at walang mga Diyos na bumababa sa mundo mula noon. Matapos mabawi ang immortal realm sa loob ng 10,000 taon, sa wakas ay nakabawi ito. Ang paglilinang ng buong nilalang na immortal realm ay bumalik sa landas. Pagkaraan ng 10,000 taon, higit sa 20 immortal ng Yunmen ay nagsimulang lumipad sa God Realm ng sunod-sunod. Tanging siyang Wanyu lamang ang pumipigil sa banal na kalamidad at hindi umakyat. Hinihintay niyang magising ang kanyang lolo. Makalipas ang 10,000 taon, dumating ang Diyosa ng kulay at Duan Xingang at nakita siyang Yian na nasa pagmumuni-muni. Baka alam ng Diyosa kung kailan Majay gising ang Master. Sabi ni Duan Xingang na may pag-aalala. Pinatay niya ang 3 alon ng mga avatar ng mga Diyos na dumating sa mundo, at tinansya na tiyak na mapapansin ito ng Celestial Clan. Ang susunod na darating ay maaaring ang tunay na Diyos ng Heavenly Dao Realm, o ang Yin Yang King Kong na direktang darating sa mundo. Umiling ang Goddess of Color at sinabing, walang tiyak na bilang para maunawaan ang Heavenly Dao, ngunit habang tumatagal, mas malaki ang pagkakataong makamit. Bakit ka nag-aalala sa pagdating ng mga tao mula sa Heavenly Saint Temple sa mundo? Oo. Pinatay ko ang 3 alon ng mga avatar ng mga Diyos na dumating sa mundo. Ang susunod na darating ay dapat ang Yin Yang King Kong. Lumipas ang 10,000 taon, at maaaring malapit na. Mahahanap nila ang Fairyland at darating. Ipinahayag ni Duan Xingang ang kanyang mga alalahanin. Ngumiti ang Diyosa ng kulay at nagsabi, huwag kang mag-alala, bata, hindi babagsak ang langit. Natigilan si Duan Xingang, at pagkatapos ay nag-react. Nakalimutan niyang boss mo pala ang kaharap niya kaya hindi siya nag-alala. Anyway, kung bumagsak ang langit, may matatangkad na lalaki na nanunood. Natahimik silang dalawa, at parehong tumingin kay Yang Yiyo. Tumingin si Goddess of Color kay Yang Yiyo at biglang napasigaw sa gulat. May problema ba, Diyosa? Tanong ni Duan Xingang. Si Yang Yiyo siguro ay may malaking kapalaran sa pagkakataong ito, gamitin ang iyong espiritual na pakiramdam para maramdaman ang mga pagbabago sa paligid niya. Hiniling ng Diyosa ng kulay kay Duan Xingang na gamitin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama ang mga pagbabago sa paligid ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, ipinikit ni Duan Xingang ang kanyang mga mata, ngunit inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maramdaman. Nagulat siya sa lahat, idinilat ang kanyang mga mata at sinabing, buhay, kamatayan, liwanag, kadiliman, oras at espasyo, ang 5 pangunahing tuntunin na nakapaligid sa kanya, paano ito posible? Naramdaman ni Duan Xingang na si Yang Yiyo ay napapalibutan ng 5 pangunahing panuntunan, na natipon sa isang tao, ito ay hindi pa naririnig. Ang 5 pangunahing panuntunan ay kamangha-mangha, ang kamangha-manghang bagay ay isinasaalang-alang niya ang 5 pinakamataas na tuntunin sa parehong oras. Sa pundasyong ito, halos tiyak na makakamit ni Yang Yiyo ang mahusay na tagumpay ng Dao sa hinaharap. At kung gusto mong matipon ang 5 pangunahing panuntunan sa isang katawan, kailangan mong linangin hanggang sa ika-5 antas ng Heavenly Dao para magawa ito. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay nasa Heavenly Dao Realm pa rin, na wala sa Realm of Rule Cultivation, ngunit talagang natipon niya ang 5 pangunahing panuntunan. Nagseselos talaga si Duan Xingang. Siya, na siyang tunay na ika-5 antas ng Heavenly Dao, ay negel-inang sa loob ng maraming taon, at kasama ang Hanyuan Thunder at Lightning Pearl, nilinang niya ang 5 pangunahing panuntunan sa harap niya. Inipon ni Yang Yiyo ang 5 pangunahing panuntunan sa perception na ito, na isa lamang baluktot na halimaw. Tinitigan ni Duan Xingang si Yang Yiyo na nakadilat ang mga mata, walang imik. Nakabisado na niya talaga ang 5 mahusay na panuntunan ng Heavenly Dao, ngunit ang kanyang cultivation ay nasa Heavenly Dao Realm pa rin. Gayunpaman, hangga't nakatutok siya sa kanyang magic power na mag-cultivate, mabilis siyang uunlad. Tinatansya ko na kapag nagising siya mula sa cultivation sa pagkakataong ito, hindi magiging problema para sa kanya ang tumuntong sa Heavenly Dao. Siya ay talagang makapangyarihang Diyos. Sobrang naantig. Kabanata 2825, Pagbabago sa pambihirang. Natural na hindi alam ng extraordinary Yang Yiyo ang tungkol sa pag-uusap ni kay Shenyaenyang at Duan Xingang. Sa sandaling ito, siya ay talagang pumasok sa isang mahiwagang estado ng pangunawa. Natagpuan niya ang kanyang sarili na gumagala sa mundo. Parang wala na sa katawan ng kaluluwa niya, pero alam niya sa puso niya na hindi kaluluwa niya ang gumagala, kundi pakiramdam na siya mismo ay hindi maipaliwanag ng malinaw. Paano sasabihin? Napaka-magical sa pakiramdam, napakaganda. Ngunit muli, tila hindi tama na sabihin na hindi ang kanyang kaluluwa ang gumagala, dahil ito ay talagang magkatulad, o ito ay bahagi ng kanyang kaluluwa na gumagala, o mas tumpak, ito ay ang kanyang kamalayan na gumagala sa mundo. Ang kamalayan ng kaluluwa ay nawala. Mas malinaw ang pakiramdam. Naramdaman niya ang lahat, naramdaman ang hiyawan ng hangin, ang pag-anod ng mga ulap, nadama ang kadakilaan at bigat ng mga bundok at ilog, naramdaman ang muling pagkakatawang tao ng buhay at kamatayan ng bawat talim ng damo at bawat puno.
Ito ay isang uri ng kaliwanagan sa totoong kahulugan. Si Yang Yiyu ay naanod ng matagal, mahabang panahon, nakakita ng maraming, at nakaramdam ng napakalayo na lugar. Siya ay sumugod mula sa langit, umakyat sa langit, pumasok sa dagat ng mga bituin, lumipad pataas, at hinawakan ang hangganan ng pader. Naramdaman ni Yang Yiyan na sa isang tiyak na sandali, huminto siya ng may mga pader sa hangganan sa lahat ng panig. Sa sandaling ito, nalaman niyang ang buong mundo ng diwata ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang milyon-milyong nilalang at bagay sa mundo ng engkanto ay nasa ilalim ng kanyang tingin, at ramdam niya ang kanilang saya, galit, kalungkutan at kaligayahan. Kapag may mga hangganang pader sa lahat ng panig, alam ni Yang Yiyan na maaaring sakop ng kanyang kamalayan ang buong mundo ng engkanto. Tunay na malawak ang mundo ng mga engkanto, ngunit sa sandaling ito ay may pakiramdam siyang tinatanaw ang buong mundo ng engkanto. Sa ganitong estado, hindi niya naramdaman na napakalaki ng mundo ng engkanto na lampas sa kanyang imahinasyon. Lahat ay nasa loob ng kanyang kamalayan. Ito ay pagkatapos na hawakan ni Yang Yiyan ang mga pader ng hangganan sa lahat ng panig ng mundo ng engkanto na sa wakas ay nagising siya mula sa pagkalasing na iyon. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanyang sarili, kaya ito ang tuntunin, kaya ito ang paraan ng langit at lupa. You kid finally woke up, nagsalita ang Goddess of Color sa unang pagkakataon, at binawi ang harang sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, talagang gumaan ang loob niya. Kung patuloy na pumasok si Yang Yiyu sa estado ng pagmumuni-muni, hindi niya ito mapipilit na magising. Kung ang isang malakas na lalaki mula sa langit ay bumaba sa panahong ito, kailangan niyang harapin siya sa oras na iyon. Hindi siya natatakot sa sinumang yin yang King Kong. Ngunit hindi siya nagsinungaling kay Yang Yiyu. Hindi talaga siya makakilos. Not to mention the problem of enemies, it would take time for her to recover. Walang silbi kung kumilos siya. Ngunit hindi nagising si Yang Yiyu at hindi nakagawa ng aksyon. Buti na lang at nagising siya ngayon. Ang Diyosa ng mga kulay sa wakas ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang sariling mga problema. Kung mayroon man, ang batang ito ay maaaring hawakan ito sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, malaki ang natamo ni Yang Yiyu mula sa pagpasok sa estado ng pagmumuni-muni. Kung gaano ito kalaki, marahil siya lang ang nakakaalam. Sa ibabaw, walang makikita. Ang kaliwanagan ng isip ay ang pangunahing pagkatapos ng kaharian ng langit. Ikinalulungkot ko na pinag-alala kita, pagkagising ni Yang Yiyu, kinakalkala niya ang oras. Mabuti na lang at mayroon siyang 10,000 taon. Nahulaan niya kung bakit nagbabantay dito ang Goddess of Colors. Ngumiti lang siya at hindi nagsalita ng malakas. Sa sumunod na segundo, dirdiretsyong tumakbo ang Diyosa ng mga kulay nang hindi kumukumusta at nawala kaagad. Si Duan Xingang ay hindi nang ahas na makawala. Siya ay yumuko at sinabi, Guru, ang porma sayon ay naayos na. Ihahatid kita upang makita ito. Huminto si Yang Yiyu at sinabing, alam ko na ang lahat. Bilasan mo, hanapin mo si Wan Yu para sa akin. May sasabihin ako sa iyo at aalis na tayo. Dapat ay nandito na kaagad ang mga tao mula sa 33 Heavens Palace. Oo, sagot ni Duan Xingang at nawala kaagad. Masyado siyang na-curious sa sinabi ni Yang Yiyu. Halatang nasa meditation na naman siya, kaya paano niya malalaman? Siyempre, hindi siya nagtanong. Ginawa lang niya ang sarili niyang bagay. Kung paano nalaman ni Yang, ito ay talagang napakasimple. Sa loob ng libu-libong taon, gumagala ang kanyang kaluluwa sa Fairyland. Ang buong Fairyland ay nasa kanyang pangunawa, at alam niya ang lahat, malaki at maliit. Siya, hindi lang nakialam. Ngayong nagising na siya mula sa meditation state, lahat ng gusto niyang malaman ay nasa isip niya. Alam niya na natagpuan ni Duan Xingang at ng kanyang apo ang likas na lupain ng Yin at Yang, at hindi siya ginulo ni Kay Shen Nanyang. Kinuha niya si Duan Xingang at gumugol ng 100 taon para ailatag ang Yin at Yang reversal formation. Siya. Alam din na winasak ni Duan Xingang ang 3 alon ng Celestial Clan na nag-clone sa mas mababang mundo, at ang Celestial Clan ay hindi na gumawa ng anumang paggalaw mula noon. 10,000 taon na ang lumipas, at naisip niya na dapat isipin ng mga tao ng 33 Heavens Palace at ng Heavenly Saint Temple na nagtatago siya sa lower world. Ang susunod na darating ay maaaring ang Yin at Yang King Kong. Ang oras na ito ng pagpasok sa pagmumuni-muni at kaliwanagan ay isang sublimasyon ng kaluluwa para sa kanya, at marami siyang natamo. Siyempre, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi bumuti, ngunit ito ay isang malaking hakbang sa pangunawa. Umakyat siya sa yugto ng perpektong pangunawa sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Kung tungkol sa paglilinang, hindi siya nagmamadali. Hanggat gusto niya, walang hindi niya magagawa. Kung sinabi niya na sa tuwing pinagbubuti niya ang kanyang antas ng paglilinang noon, ito ay isang pagbabago sa pisikal na katawan, kung gayon sa pagkakataong ito ay isang sublimation ng kaluluwa, at ang aura at ugali ng buong tao ay nagbago ng malaki. Nagbago ito. Naging mas karaniwan. Parang mortal lang. Ito rin ang paraan na naunawaan ni Yang Yiyan sa pagkakataong ito. Siya ay nagmula sa isang ordinaryong mundo at lumakad patungo sa landas ng paglilinang. Lahat ng bagay sa mundo ay makikita na umuunlad mula sa simula hanggang sa wakas. Ordinaryo ay isa, isa ay libu-libo.
Nabago sa pambihirang, ito ay si Yang Yian ngayon. Siya ay tila ordinaryo, ngunit sa asensya ay makapangyarihan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Duanxing ang si Yang Wanyo sa kanya. Lolo, 10,000 taon na ang lumipas, at si Yang Wanyo ay naging mas kalmado. Sa loob ng 10,000 taon ng pamumuno kay Yunmen, siya ang naging pinakamalakas sa mundo ng mga engkanto. At ang Yunmen ay tunay na nakamit ang transcendence sa mga kamay ni Yang Wanyo. Ang buong mundo ng engkanto ay naging isang gawa-gawang salita para sa Yunmen. Sa ibabaw, si Yunmen ay isinilang sa anumang labanan sa mundo ng engkanto at tuluyang nawala. Maraming bagong umusbong na mga sekta at bagong henerasyon ng mga immortal sa mundo ng engkanto ang walang ideya sa pagkakaroon ng Yunmen. Ang pagkakaalam na ang Yunmen ay pawang mga matandang sekta na nakaligtas sa paghihimagsik ng Tianming 10,000 taon na ang nakalilipas upang muling ayusin ang lahi ng tao ng sekta, ngunit sa mga mata ng mga matandang sekta na ito, ang Yunmen ay napaka-transcendent at isang bawal na pag-iral. Ito rin ang sinadya ni Yang Wanyo. Matapos ang paghihimagsik ng Tianming, naunawaan niya ang isang katotohanan na hindi kailangan ng Yunmen ng maraming disipulo, ngunit isang transcendent na katayuan at malakas na lakas sa mundo ng mga engkanto. Ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay pinili ng mas mahigpit, kahit na sa punto ng pagiging malupit. Nang maglaon, iniutos ni Yang Wanyo na huwag silang mag-recruit ng mga disipulo sa publiko, at hayaan ang maraming sekta sa mundo ng mga engkanto na magrekomenda ng mga elite na disipulo na pumasok sa Yunmen para sa paglilinang. At alam ng mga sinaunang pintuan ng engkanto ang background ng misteryosong Yunmen, na maaaring umabot sa langit, at sabik silang ipadala ang mga piling alagad ng kanilang sariling mga sekta sa Yunmen. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ni Yunmen ay katumbas ng pagkalat sa lahat ng mundo ng mga engkanto, na humipo sa pinakamalakas at pinakamakapangyarihang mga sekta sa mundo ng mga engkanto. Kaya ang Yunmen ay tunay na naging isang transcendent na banal na lugar. Ang loob ay nakatuon lamang sa pagsasanay ng Taoismo at pagsusumikap na umakyat sa banal na mundo. Ang paglusong ng ninuno na si Yang Yiu sa mundo ay nagpabatid sa mga matataas na figure ng Yunmen na ang banal na mundo ay may pundasyon ni Yunmen. Ang mga mata ng lahat ay hindi na lumiliit sa mundo ng engkanto, ngunit ganap na nakatingin sa banal na mundo. Sa ganitong paraan, ang Yunmen ay hindi lumahok sa anumang bagay sa mundo ng engkanto, ngunit ang mundo ng engkanto ay puno ng mga alamat ng Yunmen. Tumingin si Yang Yiu kay Yang Wanyo at ngumiti at sinabing, maganda ang ginawa mo. Ito ay isang maikling pangungusap lamang, nang walang anumang napakagandang papuri, ngunit ito ay nagpasigla kay Yang Wanyo. Hindi naging madali para sa matanda na magsabi ng, mabuti. Hindi kampante ang apo ko. Itinuro ako ni Senior Duan sa loob ng maraming taon. Naaalala pa rin ni Yang Wanyo si Duan Xingang. Malubha ang kalagayan ni Young Master. Hindi gaanong nagsalita si Duan Xingang, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Sulit na turuan si Yang Wanyo sa mga taong ito. Ang isang salita mula sa Young Master na ito ay maaaring makakuha sa kanya ng maraming puntos sa puso ni Yang Yiu. Talagang nagpapasalamat si Old Duan. Nakangiting sabi ni Yang. Ito ang dapat gawin ng isang subordinate. Okay, wag ka nang kumustahin. Gusto ni Lolo na manatili ka sa Fairyland. Payag ka ba? Sabi ni Yang Yiu kay Yang Wanyo. Kabanata 2826 na naging disipolo si Yang Wanyo. 10,000 taon na ang nakalilipas, lahat ng senior na miyembro ng Cloud Gate ay umakyat sa God Realm, si Yang Wanyo lang ang hindi umakyat, dahil ang matandang si Yang Yiu ay nasa Cloud Gate pa rin, kung hindi, baka matagal na siyang umakyat, at pinipigilan ng God Realm at hindi umaakyat sa God Realm. Ngayon, hindi niya inaasahan na gusto ng matanda na manatili siya sa Immortal Realm. Bagamat hindi niya naiintindihan, sinabi ni Yang Wanyo ng walang pag-aalinlangan, payag ang apo. Bakit hindi mo itanong kung bakit? Nakangiting tanong ni Yang Yiu. Sinabi ni Yang Wanyo, may mga dahilan si Lolo kung bakit niya pinananatili ang kanyang apo. Ngumiti si Yang Yiu at nagsabi, dapat mong tandaan na dapat kang tumanggi kung kailan mo dapat tumanggi, kahit na ako ang iyong pinakamalapit na kamag-anak. Dapat kang tumanggi lamang kapag natutong kang tumanggi, at mas mababa ang iyong paghihirap. Ang mga taong hindi marunong tumanggi ay kadalasang pagod na pagod. Tumanggo si Yang Wanyo, hindi masyadong naiintindihan. Alam ni Yang Yiu na talagang gusto niya ang apo na ito. Siya ay halos kapareho sa kanya sa karakter at may nangungunang talento. Natural na para sa kanyang kapakanan ang hayaan siyang manatili sa Immortal Realm. Ipinagpatuloy niya, sa katunayan, hinahayaan kitang manatili sa Immortal Realm upang patuloy mong pagsamahin ang iyong cultivation. Ang pag-akyat sa God Realm ay maaaring hindi kasing ganda ng iyong inaakala. Ang God Realm ay ang pinakamahusay sa tatlong realm, na may pinakamataas na antas ng lakas at iba pa. Ang landas ng cultivation ay katumbas ng simula mula sa isang Immortal Realm, ngunit ikaw ay nasa kabilang mundo. Realm, ikaw ay wala. Ito ang katotohanan. Ang God Realm ay nagsisimula mula sa mga Diyos at pagkatapos ay sa mga Diyos, pagkatapos ay sa mga Diyos, at mga hari. Ito ay umakyat din ng hakbang-hakbang. Hinayaan ka ni Lolo na manatili sa Immortal Realm para maglagay ng magandang pundasyon. Ang pag-akyat mula sa Immortal Realm patungo sa God Realm ay parang rebound ng spring.
Kapag mas napipilitin ka sa Immortal Realm, mas mataas ang natural mong rebound kapag umakyat ka sa God Realm. Ito ay magiging malaking pakinabang sa iyong paglilinang. Ngayong naabot mo na ang rurok ng Immortal Realm, hindi mo na kailangang sadyang isagawa ang iyong magic power. Alalahanin ang direksyon sa hinaharap, unawaing mabuti ang kalikasan ng langit at lupa. Dito nag-iwan si Lolo ng ilang karanasan at mga pananaw. Mauunawaan mo ang dakilang paraan ng langit at lupa dito, at sa hinaharap, ang mga natatanging disipulo ng Yunmen ay maaari ding pumunta dito. Nagsalita si Yang Yiyo at itinuro ang lugar kung saan siya pumasok sa meditation, kung saan may pader na bato. Ang lahat ng mga pananaw na nakuha niya mula sa pagpasok sa pagmumuni-muni sa mga nakaraang taon ay naiwan sa bato. Depende sa kanilang personal na swerte kung gaano ang mauunawaan ng mga nakababatang henerasyon ng mga disipulong Yunmen. Siyempre, ang unang benepisyaryo ay si Yang Wanyo. Sa sandaling ito, nasasabik si Yang Wanyo. Naunawaan niya na isinasaalang-alang ni Yang Yiyo ang kanyang hinaharap na landas ng paglilinang. Alam ni Yang Wanyo na ito ang swerteng iniwan ng matanda para sa kanya at sa mga disipulo ni Yunmen. Anong level na ang matanda ngayon? Nang sundan niya si Duan Xingang upang magsanay sa mga nakaraang taon, nalaman niya mula kay Duan Xingang na ang matanda ay isa na ngayong seryosong Diyos sa God Realm. Ang mga insight na naiwan ng matanda ay malamang na napakaswerte sa Three Realms. Natural na gusto niyang panatilihin ang mga ito at samantalahin ang pagkakataong ito. Nagmamadali niyang sinabi na nasa sabik, "Salamat, Lolo. Ang apo mo ay tutuperin ang iyong inaasahan, ngunit may kaunting problema. Hindi ito malulutas ng apo." Pagkatapos ay sinabi ni Yang Wanyo na medyo nahihiya. Ngumiti si Yang Yian at nagsabi, "Ngunit paano ang pagsupil sa lumilipad na Diyos?" Oo, talagang naramdaman ng apo ko ang tawag ng banal na kalamidad libu-libong taon na ang nakalilipas at pinipigilan ito, ngunit ito ay naging mas malakas at mas malakas sa paglipas ng mga taon, at pakiramdam ko ay hindi ko na ito mapipigilan pa. Alam ni Yang Wanyo na dapat may paraan ang matanda para malutas ito. Maliit na bagay lang, ngumiti si Yang Yian at casual na ikanaway ang kanyang kamay kay Yang Wanyo. Sa susunod na sandali ay naramdaman ni Yang Wanyo na isang puwersa ng 5 elemento ang pumasok sa kanyang katawan, at ang tawag ng banal na kalamidad ay nawala kaagad. Ang banal na kapahamakan. Hindi nalilito muli sa loob ng 10,000 taon. Pagkatapos ng 10,000 taon, hihintayin ka ni Lolo sa banal na kaharian. Apo, aalis na si Lolo, ingatan mo ang sarili mo. Umalis kaagad si Yang Yian pagkasabi niya noon, at nawala kaagad pagkatapos niyang magsalita. Sumulyap si Duan Xingang kay Yang Wanyo, ngunit binawi niya ang kanyang kamay, at 3 banal na tableta ang lumitaw at sinabing, "Magkita tayo sa banal na kaharian, bata." Ito ang 3 Thunder Magic Anteng-Anteng, na natitira para sa iyo upang iligtas ang iyong buhay. Aalis ako. Nawala din si Duan Xingang sa lugar pagkatapos umalis sa 3 banal na Anteng-Anteng. Nang hilingin ni Yang Yian kay Yang Wanyo na sundan siya, talagang naunawaan ni Duan Xingang na para sa kanya ang gabayan si Yang Wanyo sa kanyang pagsasanay. Sa nakalipas na 10,000 taon, sinubukan din ni Duan Xingang ang kanyang makakaya na gabayan si Yang Wanyo. Kahit na hindi sila sa pangalan ng Master at Apprentice, sila ay sa katunayan Master at Apprentice. Kung tutusin, naging maayos naman silang dalawa. Ngayong aalis na siya, nag-iwan si Duan Xingang ng 3 mahiwagang anteng-anteng para kay Yang Wanyo. Sa katunayan, ang 3 mahiwagang anteng-anteng ay hindi ordinaryong mahiwagang talisman. Ito ang mga Magic Thunder Talismans na kinuha ni Duan Xingang ang kapangyarihan mula sa Hunyuan Thunder at Lightning Pearl at ginugol ang kanyang dugo upang pinuhin. Hindi pagmamalabos na sabihin na iniwan niya sila kay Yang Wanyo upang iligtas ang kanyang buhay. Si Duan Xingang ay isang mapag-isa. Kumilos ng mag-isa sa buong buhay niya. Hindi pa siya nakatanggap ng apprentice. Napakataas din ang kanyang paglilinang sa kanyang buhay. Siya ay naging isa sa mga Vajra sa ilalim ng upuan ng emperador at isa ring numero 1 figure sa buong 33 Heavens Palace. Ngayon siya ay naging lingkod ni Yang Yian. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Sinundan niya si Yang Yian sa mababang mundo, ngunit hindi niya inaasahan na magiging guro muli. Sa katunayan, maganda ang pakiramdam niya. Ang cultivation aptitude at talento ni Yang Wanyo ay ang pinakamahusay na nakita niya. Maiintindihan niya ang maraming bagay ng sabay-sabay. Siya ay napakatalino at kadalasan ay nakakakuha ng mga hinuha mula sa isang bagay. Sa nakalipas na 10,000 taon, itinuro ni Duan Xingang kay Yang Wanyo ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan ng kanyang buhay. Ipinasa niya ang lahat ng matututuhan niya at hindi niya matutunan kay Yang Wanyo. Gusto rin niya ang batang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayon ay nag-aatubili siyang umalis. Mag-iiwan siya ng 3 magic symbol bilang souvenir. Ganoon din ang nararamdaman ni Yang Wanyo sa sandaling ito. Sinundan niya si Duan Xingang sa loob ng 10,000 taon. Pagkatapos makipagkasundo sa kanya, he really regards him as a master. Siya ay ipinanganak sa Yunmen at walang master, dahil ang Yunmen ay may lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan at mahiwagang kapangyarihan, at ang sistematikong mga turo ng kanyang ama at marami pang iba. Ngayon siya ay nasa isang relasyon kay Duan Xingang. Kahit na hindi sila master at apprentice, sigurado si Yang Wanyo sa kanyang puso.
Kung hindi niya alam na si Duan Xingang ay isang katulong sa ilalim ng upuan ng kanyang lolo at natatakot sa pagkalito sa seniority, matagal na sana siyang naging apprentice niya. Sa oras ng paghihiwalay, hawak ni Yang Wanyu ang tatlong simbolo ng mahika na iniwan ni Duan Xingang sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa lugar kung saan nawala si Duan Xingang at ang kanyang lolo, lumuhad siya ng may pagkasabik at malakas na sinabi, "Alam, lolo," pagkatapos niyang matapos. Sa pagsasalita, lumuhad siya at malakas na sinabi sa langit, si disipulo Yang Wanyu ay yumuko kay guro. Mayroon akong Duan Xingang bilang aking Panginoon sa buhay na ito. Ang batas ng langit ay aking saksi. Napayuko siya. 3 at 9 na ulit, at naging alagad niya. Sa wakas ay gumawa ng desisyon si Yang Wanyu sa kanyang puso. Bagamat si Duan Xingang ay lingkod ng kanyang lolo, maingat na tinuruan siya ni Duan Xingang sa loob ng libu-libong taon. Sa kanyang puso, itinuring na niya ito bilang kanyang Panginoon. Bagamat hindi nagsasalita ang kanyang lolo, kailangan niyang magsalita. Naniniwala siyang papayag ang kanyang lolo. May mga bagay na hindi dapat gawin ng tao sa buhay. Alam ni Yang Wanyu na kailangan niyang yumuko kay Duan Xingang bilang kanyang Panginoon ngayon. Kung hindi niya ito ginawa bago humiwalay, wala siyang pagkakataon sa hinaharap. Sa mga ulap ng 9 na langit, sina Yang Yiyu at Duan Xingang ay nasuspine sa mga ulap. Narinig ni Duan Xingang ang boses ni Yang Wanyu at nakita siyang yumuko sa ibaba, na tinatawag siyang master. Nagulat siya sa lahat, nasasabik at kinakabahan. Ang ikinatuwa niya ay tinawag siyang master ni Yang Wanyu. Para sa kanya, na walang mana, ito ay ibang uri ng emosyon. Ang ikinabahala niya ay siya na ngayon ang lingkod ni Yang Yiyu, habang si Yang Wanyu ay ang panganay na apo ni Yang Yiyu, at itinuring na kanyang munting amo. Natatakot siya na hindi maligaya si Yang Yiyu. Malaki ang pagkakaiba sa katayuan. Huminga ng malalim si Duan Xingang at magsasalita na sana para pigilan siya. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi ni Yang Yiyu sa mga tao sa ibaba, inaprubahan ito ng lolo. Magpapatuto ako sa inyong Panginoon. Ngayon, si Yang Wanyu ay magiging disipulo ni Duan Xingang. Ang mga salita ni lolo ay nagmula sa 9 na langit, at si Yang Wanyu ay tuwang-tuwa, salamat lolo sa iyong tulong. Gumaan din ang loob niya, sa takot na hindi pumayag si lolo. Sa sandaling ito, sa ambon, si Duan Xingang ay natigilan, ang kanyang mga mata ay medyo namumula, hindi niya inaasahan na papayag si Yang Yiyu. Sinabi ni Duan Xingang, Guru. Guru, ay. Ngumiti si Yang Yiyu at pinutol siya at direktang sinabi, "O Duan, binabati kita sa pagkakaroon ng isang disipulo, ito rin ang kapalaran mo ni Wanyu, sige, tara na." "Oo, salamat, Master." Yumuko si Duan Xingang at nagpasalamat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Wanyu sa ibaba, "Fool, magsanay ng mabuti, hihintayin ka ng iyong Master sa God Realm." Kabanata 2827 darating na ba sa wakas? Direktang dumating sina Yang Yiyu at Duan Xingang sa isang fairy mountain sa fairy world. Medyo marginal ang lugar na ito. Sa hilaga ng mundo ng mga engkanto, may orihinal na isang maliit na sekta. Gayunpaman, pagkatapos matuklasan ang likas na lupain ng Yin at Yang, lumabas si Yunmen at direktang inilipat ang maliit na sekta dito. Ngayon ang mundo ng Fairy Mountain ay walang laman, at ang buong mundo ng Fairy Mountain ay isang malaking formation. Ito ay dahil sa Goddess of Colors. Personal niyang inayos ang pormasayon at binago ang lugar na ito sa isang likas na pormasayon ng pagbabalik ng Yin at Yang. Naghihintay na lang sa araw kung kailan bababa sa mundo ang Yin at Yang King Kong ng Tiansheng Temple of the 33 Heavens at bibigyan sila ng malaking hukay para tumalon. Naniniwala si Yang Yiyu na ang araw na ito ay hindi malayo. Pakiramdam niya ay malapit na silang bumaba sa mundo. At ang kanyang layunin ng pagtatago sa mababang mundo ay nakamit. Ngayon hindi na siya nagmamadaling umalis. Handa siyang maghintay dito, kung hindi ay magsisisi siya sa malaking pormasayon na ito. Guro, hindi ba tatawag si Goddess of Colors? Tanong ni Duan Xingang. Huwag mo na siyang pakialaman, dito na lang tayo maghihintay. Umiling si Yang Yian at sinabing, nagsasanay si Goddess of Colors sa isang lugar sa Fairyland, alam niya, hindi niya intensyon na istorbohin ang sinumang malaking lalaki, tinulungan siya ng mga tao na iset up ang formation, natural na nahihiya siyang istorbohin siya, ngunit lilito siya kapag siya ay dapat na magpakita. Ang pagbuo ay hindi activated sa sandaling ito ay isang bagay lamang ng pag-iisip upang i-activate ito. Ang Goddess of Colors ay nagbigay sa kanya ng sekreto ng pag-activate ng formation, ngayon ito ay depende sa kung kailan Yin Yang King Kong ay darating. Pinili ni Yang Yian ang isang mataas na lugar, umupo ng naka-crossleg, nagsimula siyang magsanay, sa pagkakataong ito ay nagsasanay ng ehersisyo, syempre, mas mahusay na sabihin na ito ay upang palabasin ang kanyang sariling hininga kaysa sa pagsasanay. Sa ganitong paraan, naniniwala siya na kung ang mga tao sa 33 Heavens Palace ay lalapit sa kanya, tiyak na may mararamdaman sila, at pagkatapos ay maghihintay na lamang sila. Ang pagpunta sa Fairyland ay orihinal na para sa pagpapagaling at paglilinang, pansamantalang umiiwas sa gilid, maya-maya ay kailangan niyang bumalik sa God Realm. Ang antas ng paglilinang ay iba, ang pattern ng taas ay natural na naiiba, at ang kanyang pagbaba sa mundo ay isang paglipat lamang.
Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang lutisin ang salungatan sa Emperor ng Heavenly Clan bago siya makapunta upang mahanap ang reincarnation at makapasok sa Netherworld. Naisip ko na pagkatapos bumalik mula sa Eternal God Realm, pupunta muna ako sa Netherworld para hanapin ang gulong ng reincarnation, ngunit hindi siya binigyan ng Emperor ng Celestial Clan ng oras, gayon din siya. Kahit na kaya niyang buksan ang gulong ng reincarnation, guguluhin pa rin siya ng Emperador. Kaya pagkatapos lamang malutas ang salungatan sa Emperor ng Celestial Clan maaari siyang pumunta sa Netherworld ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, maraming mga master ang nasa ilalim ng upuan ng Celestial Clan, at hindi ganoon kadaling lutisin ang Emperor at paghiwa-hiwalayin ang 33 Heavens Palace. Ngayon ay maaari na lamang nating gawin ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ayon kay Duan Xingang, hanggat nalutas ang mag-asawang Yin Yang King Kong, makakapagpahinga siya sandali. Bagamat mayroon pa ring tatlong Dharma Master sa unang antas ng Hidaw sa Tiansheng Temple ng 33 Heavens Palace, ang tatlong Dharma Masters ay hindi madaling kumilos, maliban kung ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa 33 Heavens Palace, ang tatlong Dharma Masters ay kikilos. Tulad ng para sa Emperor, na nasa kritikal na panahon ng huling Hidaw, hindi siya gagawa ng aksyon. Sa madaling salita, hanggat nakikitungo siya sa mag-asawang Yin Yang King Kong, walang manggugulo sa kanya sa maikling panahon. Sa susunod na gusto ng Emperor na guluhin siya, ito ay posible lamang sa ilalim ng dalawang kondisyon. Ang una ay nagtagumpay ang Emperador sa Dao, at ang Emperador ay personal na kikilos. Sa oras na iyon, malamang na siya ay nasa malaking problema. Kung hindi niya maabot ang rurok ng Dao, wala siyang magagawa kundi ang mamatay. Ang pangalawa ay nagkusa siyang salakayin ang 33 Heavens Palace. Sa oras na iyon, ayon sa kasunduan sa pagitan ng tatlong Dharma Masters at ng Emperor, ang 33 Heavens Palace ay mamamatay o mamamatay, at ang tatlong Dharma Masters ay tiyak na aatake sa kanya. Naisip din ni Yang Yiyo na maaaring 200 na lang ang natitira para sa kanya. Matapos patayin ang mag-asawang Yin Yang King Kong, pagbutihin niya ang kanyang paglilinang. Matapos makapasok sa Dao, siya ang magkukusa na salakayin ang 33 Heavens Palace at labanan hanggang kamatayan ang Emperor. Ito ay mas mahusay na magkaroon ng inisyatiba sa kanyang sariling mga kamay. Una, talagang pinilit siya ng 33 Heavens Palace. Siyempre, ito ang plano. Ano ang mangyayari sa oras na iyon, kung siya ang magkukusa na salakayin ang 33 Heavens Palace, o pumunta muna sa Netherworld, at iba pa? Ay lahat ay hindi alam. Ang pangunahing isyo ay nakasalalay ito sa kanyang sariling lakas. Sa isang malakas na lakas ng paglilinang, madaling gawin ang anumang bagay. Kung walang lakas, sa huli ay papatayin siya ng Emperador. Alam ni Yang Yiyo na hindi siya makakapigil. Ngayon ay nasa likod niya pa rin ang Chenkun Temple, at maraming umakyat na angkan na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Hindi siya naglakas loob na bumagsak. Kapag nahulog siya, lahat ng nilalang sa mundo ng Chenkun Temple ay mamamatay. Ang God Realm ay lubhang mapanganib para sa kanya ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanyang apo na si Yang Wanyu na manatili muna sa Immortal Realm at hindi umakyat. Ang pagpunta sa God Realm ay magiging mas mapanganib. Naka-cross-legged si Yang Yiyo, at tumabi sa kanya si Duan Xingang para protektahan siya. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Sa araw na ito, ang Thunder Valley ay gumulong sa itaas ng 9 heavens. Biglang iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, sa wakas narito na ba? Guro, nararamdaman ko ito. Ito ang hininga ng mag-asawang Yin Yang King Kong. Sabi ni Duan Xingang sa gilid. Maging handa, ito ay magiging isang mahirap na labanan sa susunod. Dahan-daang sabi ni Yang Yiyo. Mataimtim na sinabi ni Duan Xingang, Guro, sigurado ka bang kaya mong harapin ang isang King Kong? Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, hindi ko alam, ngunit maaari mong subukan. Inilibot ni Duan Xingang ang kanyang mga mata at bumuga ng mabahong hangin upang maibsan ang presyon sa kanyang puso, na nagsasabing, isa lang sa kanila ang kaya kong hawakan, at wala akong pagkakataong manalo. Nagsasabi siya ng totoo. Siya at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay ang tatlong King Kong ng Tiansheng Temple sa ilalim ng upuan ng Emperador. Natural, pamilyar sila sa lakas ng dalawa. Bagamat pareho silang nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, ngunit alam na alam ni Duan Xingang na hindi siya ang kalaban ng alinman sa mag-asawang Yin Yang King Kong. Kung talagang nag-away sila, isa lang ang kaya niyang hawakan at ipaglaban ang buhay niya. Ang huling resulta ay maaaring ang kanyang kamatayan at isa sa kanila ay malubhang nasugatan. Ito ay isa lamang sa kanila. Kung dalawa ang kaharap niya, wala siyang tiwala. Naramdaman ang mga pagbabago sa itaas ng 9 heavens, nakaramdam ng pressure si Duan Xingang at hindi maiwasang magtanong kay Yang Yiyo. Ang pagbabalik ni Yang Yiyo ay nagpakibot ng kanyang bibig. Ang master na ito ay tila nasa intermediate level pa rin ng Heavenly Dao Realm. Bagamat ayon sa amo, malamang na malaki ang natamo ni Yang Yiyo sa pag-unawa sa dakilang Dao ng langit at lupa sa loob ng libu-libong taon, hindi alam ni Duan Xingang kung ano ang natamo ni Yang Yiyo. Anyway, hindi nag-improve ang cultivation level niya. Ngayon na malapit na niyang harapin ang dalawang Vajra, si Duan Xingang ay nasa ilalim ng matinding pressure. Siya ay isang utusan at si Yang Yiyo ang Panginoon.
Sa puso niya, baka kailangan niyang lumaban sa susunod na laban. Sa kasong ito, hindi ba ito ay isang patay na dulo? Siyempre, nandoon pa rin ang amo, ngunit malinaw na sinabi ng amo na wala siyang magagawa, at kahit na kaya niya, hindi niya gagawin. Nasa kanya at ni Yang Yiyo ang paghawak nito. Dahil sa sagot ni Yang, labis na hindi nasisiyahan si Duan Xingang. Ang medyo nakapagpaginhawa lang sa kanya ay ang kalmado ng mukha ni Yang at hindi man lang siya kinakabahan. Sinabi ni Yang Yiyo, huwag kang kabahan. Hindi ako kinakabahan, kaya hindi ka rin dapat kabahan. Ang dalawang estatwa ng Vajra ay nasa antas ng panuntunan ng Heavenly Dao. Haha, ang pagliliwanag ng iyong master sa loob ng libu-libong taon ay hindi walang kabuluhan. Ang mga patakaran. Inaasahan ko ito. Kabanata 2828, ang tatlong Vajra na tumatawag sa isa't isa na magkapatid. Nakinig si Duan Xingang sa mga salita ni Yang Yiyo at gusto siyang hamakin sa kanyang puso, ngunit pagkatapos mag-isip ng mabuti, si Yang, ang master, ay maaaring talagang may paraan. Anyway, naayos na ang usapin at kailangan na nating harapin. Walang kwenta ang kabahan, kaya tayo na. Okay lang ba sa iyo na hawakan ang isa sa kanila? Tanong ni Yang Yiyo. Kalahating oras. Sabi ni Duan Xingang, nakatingin sa langit. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, sapat na iyon. Boom! Isang nakagigimbal na tunog ang umalingaw sa buong mundo ng diwata. Parang bumagsak ang langit. Ang susunod na sandali. Dalawang divine lights ang kumislap pababa mula sa siyam na langit at lumitaw sa Fairy Mountain World kung saan naroon sina Yang Yiyo at Duan Xingang. Sila. Dumating sa isang iglap. Sa susunod na sandali, dalawang tao ang talagang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng mundo ng Fairy Mountain. Isang puti at isang itim. Para silang mga kabataan. Ngunit alam ni Yang Yiyo na ito ang totoong matandang halimaw. Ito ay medyo natatangi. Maputi ang buhok at kilay ng lalaki na medyo kamukha niya. Naka-all black ang babae, may asul na labi at mata. Dahil dito, napaisip si Yang Yiyo ng apat na salita ang Black and White Demons. Sila ay kahanga-hanga at nanatili sa taas na 100 metro, nakatingin sa kanya at kay Duan Xingang. Guro, sila ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Bulong ni Duan Xingang. Nakikita ko na talagang mas angkop ang tawag ko sa kanila na Black and White Demons. Nagbiro din si Yang Yiyo. Habang nagsasalita ay kinusot niya ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Tila bukod sa dalawang demonyong ito, walang ibang dumating. Nag-aalala si Yang na may isang Dharma Master na kasuwato ng pagdating ng tao. Buti na lang walang tao. Talagang kumbinsido si Duan Xingang. Sa pagkakataong ito, nasa mood pa ring magbiro ang master na ito. Napakalaki ng puso niya. Ano ang iniisip niya? Siyempre, iniisip lang ito ni Duan Xingang sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Paano si Yang Yiyo? Sa sandaling ito, kinusot niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Black and White Demons. Nako, ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Bagamat siya ay may magandang pag-iisip, alam niya na ang isang itim at isang puti ay talagang hindi madaling harapin, ngunit mula sa paghinga, nararamdaman niya na ito ay talagang mas malakas kaysa kay Duan Xingang. Nakatingin siya sa itim at puting masamang espiritu. Ang mag-asawang Yin Yang King Kong, at ang mag-asawa ay nakatingin din kay Yang Yiyo. At si Duan Xingang. O sa halip, nalaman ni Yang Yiyo na ang dalawang itim at puti na lalaki ay sumulyap lamang sa kanya, at pagkatapos ay nahulog ang kanilang mga mata kay Duan Xingang, at hindi sila umimik ng mahabang panahon. Nagkatitigan lang ang magkabilang gilid na para bang may bulaklak sa katawan. Pagkatapos ng lahat, nalaman ni Yang Yiyo na si Duan Xingang ay naiinip pa rin, at humakbang pasulong at sinabing, kuya at pangalawang kapatid na babae, matagal nang hindi nagkikita. Hehe. Isang panunuya ang lumabas sa bibig ng babaeng nakaitim, o Yinru King Kong, na agad na nagpalamig ng hangin sa paligid, at napag-goosebump si Yang Yiyo sa buong katawan nang marinig niya ito. Talagang kakaiba ang boses ng kabilang partido, at kakaiba na mahirap ilarawan ang uri ng masamang boses. Hindi nakakagulat na tinawag itong Yinru King Kong. Third kuya, akala ko patay ka na, pero hindi ko inaasahan na buhay ka. Congratulations, di ba dapat may sasabihin ka sa amin? Nagsalita si Yinru King Kong. Ang tono ay pambabae at kitukot-takot, at ito ay nagbigay sa akin ng goosebump sa buong katawan ko. Pangalawang kapatid na babae. Tretuhin mo na lang akong patay, sagot ni Duan Xingang na may bahagyang panginginig. Sinulyapan ni Yang Yiyo si Duan Xingang. Dapat may kwento itong pangalawang kapatid na babae. Guro, kaming tatlo ay mga emperor sa Heavenly God Temple at umupo bilang King Kong. Matagal kaming magkasama, kaya tinatawag namin ang isa't isa na magkapatid. Hindi napigilan ni Duan Xingang na magpaliwanag matapos maramdaman ang kakaibang mga mata ni Yang Yiyo. Talagang malakas ang lasa mo. Kinagat ni Yang ang kanyang mga labi. Sa oras na ito, ang tinig ni Yinru Jingang ay muling tumunog, ikatlong kapatid, ito ang dahilan. Dapat mong itabi ito para sa Emperor na magpaliwanag. Ngayon gusto kong malaman kung kamusta ka sa target na gusto mong patayin. Kung hindi mo ito maipaliwanag ng malinaw ngayon, huwag mo akong sisihin, ang iyong pangalawang kapatid na babae, sa pagiging walang awa.
Huminto si Yang Yiu sa oras na ito at pinutol si Duan Xingang na sinusubukan pa ring magpaliwanag, at direktang sinabi kay Yin Ru Jingang, ang itim na babaeng iyon, si Duan Xingang ang lalaki ko ngayon, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikon, dahil humabol ka na sa mababang kaharian, hindi ka narito upang gunitain ang nakaraan, kung gusto mong lumaban, bilisan mo, ang oras ng Diyos mo ay mas mahalaga. Anak, isa ka lang langgam sa gitnang yugto ng Heavenly Dao, sabik ka na bang mamatay? Sa wakas, isang purong Yang Jingang na hindi pa nagsasalita ang nagsalita, at ang kanyang boses ay parang kampana at kulog, dumiretso sa puso, at ang kanyang mga tainga ay pumipintig. Napapikit si Yang Yiu at tiningnan ito, ang kanyang mukha ay nakarelax pa rin, ngunit ang kanyang puso ay medyo seryoso. Si Yin at Yang Jingang ay talagang hindi madaling pakitunguhan. Maging ang dalawa sa kanila ay nagsalita ng may pag-atake. Ang tinig ng Yin Gentle Vajra ay nakakagambala sa isipan, direktang tumama sa primordial na espiritu, nakakagambala sa puso ni tao, at lubhang nakakatakot, habang ang boses ng purong Yang Vajra ay kabaligtaran, umaatake sa pares ng mga banal na katawan. Ang pares na ito ay talagang mahirap harapin. Nag-aalala si Yang Yian na kailangan niyang humanap ng paraan para paghiwalayin sila, kung hindi ay magiging lubhang mahirap ang pag-atake ni Yin at Yang. Ipinaalala ito ni Duan Xingang sa kanya noon, na nagsasabi na si Yin at Yang Vajra ay palaging hindi mapaghihiwalay, kahit na sa pag-atake at pagpatay sa kaaway, hindi sila mapaghihiwalay. Ang paraan ng pag-atake ng dalawang pinagsamang Yin at Yang ay hindi magagapi sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Para naman kay Yang Yian at Yin at Yang Vajra, natural na nakatatak ang mga ito sa kanyang isipan, dahil masyadong gumawa ng ingay si Yang Yian sa God Realm. Dalawang alon ng mga tao mula sa Heavenly Saint Temple ang pumunta upang patayin si Yang Yian, ngunit hindi na sila bumalik. 20 malalakas na lalaki sa Heavenly Dao Realm ang namatay sa kamay ni Yang Yian. Lalo na higit sa 10,000 taon na ang nakalilipas, si Duan Xingang, ang ikatlong Vajra ng Heavenly Saint Temple, ay personal na nanguna sa mga tao na patayin si Yang Yian, ngunit nawala si Duan Xingang. Sa oras na ito, galit na galit ang emperador at personal na nagpadala ng mensahe para utusan ang mag-asawa na patayin si Yang Yian. Kaya, lumabas ang mag-asawa sa bundok para hanapin si Yang Yian sa God Realm. Ngunit walang balita, at tila hindi nila siya mahanap. Hanggang sa libu-libong taon na ang nakalilipas, isang mensahe ang dumating mula sa pinakamababang bulwagan ng 33 Heavens Palace, na nagsasabing ang 33 langit na palasyo ay nagpadala ng avatar ng mga Diyos sa Fairyland, ngunit maraming mga alon ng mga tao ang napatay. Ang mga taong bumaba sa bulwagan ay nagulat at humiling sa Heavenly Dao Strongmen ng Heavenly Saint Palace na personal na bumaba sa mundo upang imbestigahan kung sino ang pumatay sa avatar ng mga Diyos ng Heavenly Clan sa Fairyland. Sa orihinal, ang bagay na ito ay isang maliit na bagay para sa kanila, si Yin Yang King Kong, at hindi nila ito pinapahalagahan. Ngunit sa kritikal na sandali nang hinahanap nila si Yang Yiu, ang balitang ito ay biglang nag-isip ng tanong sa mag-asawa. Halos hinanap ng buong God Realm ang kinaroroonan ni Yang Yiu, kaya magtatago ba si Yang Yiu sa Fairyland? Kung iisipin ito sa ganitong paraan, posible talaga. Kaya't gumamit ang mag-asawa ng mga lihim na pamamaraan upang bigyang inspirasyon ang langit at lupa upang mahanap ang hininga ni Yang Yiu, at sigurado, naramdaman nila ang hininga ni Yang Yiu na nagmumula sa Fairyland ngayon. Kaya agad na bumaba sa mundo ang mag-asawa. Oo naman, natuklasan nila ang pagkakaroon ni Yang Yiu. Ang pangunahing punto ay ang pangatlong haring kong Duan Xingang, na inaakalang pinatay ni Yang Yiu, ay nasa tabi ni Yang Yiu, nakawili-wili. Nagtatago sa mababang kaharian, si Duan Xingang ay tila hanga pa rin kay Yang Yiu. Nagulat ito sa mag-asawang Yin Yang King Kong. Hindi kaya si Duan Xingang ay kontrolado ni Yang Yiu? Malamang. Walang nagmamadaling kumilos. Napag-usapan ng dalawa na subukan muna ito, para hindi tumaob sa gutter. Alam na alam nila kung anong uri ng background mayroon si Yang Yiu. Kahit na si Yang Yiu ay isa pa ring intermediate level cultivator sa Heavenly Dao Realm, sa kanilang mga mata, isa talaga siyang langgam sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Pero langgam ba talaga siya? Sa isip ng mag-asawang Yin Yang King Kong, ang sagot ay hindi. Kung hindi, bakit sila nagpadala ng 20 Heavenly Dao level cultivator, ngunit bakit sila nawala ng walang bakas? Lahat ba sila ay pinatay ni Yang Yiu? Kabilang sa kanila si Duan Xingang, na nasa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Bagamat hindi pa patay si Duan Xingang sa ngayon, nakatayo siya sa tabi ni Yang Yiu. Nagkaroon ng malaking problema. Labis na nagulat ang mag-asawa. Sa simula, sinadya nilang hindi pinansin si Yang Yiu at hinamak siya, sinusubukang hikayatin si Yang Yiu na subukan siya. Ngayon parang hindi talaga pushover ang batang ito. Kabanata 2829 na siguradong nakuha ko kayong dalawa. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa mga mata ni Chunyang King Kong. Sa katunayan, may napansin siyang kawili-wili. Nalaman niya na ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay palaging lumalayo sa kanya mula noong una silang lumitaw. Kahit na mayroon silang lahat ng uri ng paghamak at paghamak sa kanilang mga salita, hindi sila naging malapit. Ito ay nangangahulugan lamang na sila ay natatakot. Ano ang kinakatakutan nila? Siya lang.
Kung tutuusin, napakaraming tao sa Tiansheng Temple ang napatay niya, at si Duan Xingang ay nasa tabi niya na ngayon. Ayon sa kasalukuyang pagganap ni Duan Xingang, makikita ng sinuman na si Duan Xingang ay sobrang pigil kapag siya ay nasa tabi niya. Kung hindi bulag ang mag-asawang Yin Yang, hulaan nila na may nakatagong kwento, at ang nakatagong kwentong ito ay siya, si Yang Yiyo. Sa kasong ito, kahit sino ay magiging maingat ng kaunti. Natutuwa si Yang Yiyan na makita ito. Kung ang kabilang partido ay may reserbasyon, nangangahulugan ito na mayroon pa ring puwang para sa negosasyon. Sa katunayan, mula sa sandaling lumitaw ang mag-asawa, nagkaroon siya ng udyok na paluhod sa kanyang harapan ng mag-asawa at kantahin ng Conquer. Kung maaari tayong umibig at magkaroon ng dalawa pang Heavenly Daw Fifth Layer Vajra, ito ay isang magandang bagay. Hindi ko lang alam kung gagana. Lahat ay posible. Kailangan kong subukan ito. Aktibo na ngayon ang isip ni Yang. Sa pagharap sa provokasyon ng purong Yang Vajra, wala siyang pakialam. Ngumiti siya at sinabing, napakataas niyong nakatayo, hindi ba kayo natatakot na madapa? Bakit hindi kayo umupo at mag-usap? Sa sandaling ito, naglabas ng masamang vibe si Yang. Tinitigan niya ang mag-asawang Yin Yang Vajra nang walang anumang takot, ngunit para siyang nakatingin sa isang kawili-wiling biktima. Dahil dito, hindi komportable ang mag-asawang Yin Yang Vajra sa langit. Gayunpaman, ang mag-asawang Yin Yang Vajra ay talagang natatakot kay Yang Yian. Ipinakita ng iba't ibang palatandaan na si Yang Yian ay isang jinx. Tila ang lahat ng mga taong ipinadala ng 33 Heavens Palace para guluhin siya ay patay na, nang walang pagbubukod. Siyempre mayroon, tulad ng pangatlong kapatid na si Duan Xingang, ngunit sa sandaling ito si Duan Xingang ay mukhang isang tulisan sa tabi ni Yang Yiyu, na nangangahulugang kahit na si Duan Xingang ay hindi patay, siya ay malamang na kontrolado ni Yang Yiyu. Si Yang Yiyu ay mukhang isang mid-level cultivator sa kaharian ng langit. Anong mga paraan ang maaari niyang gamitin upang kontrolin ang isang malakas na tao sa ikalimang antas ng makalangit na mga panuntunan? Dapat may malaking paraan. Ito ang iniisip ng mag-asawang Yin Yang King Kong. Ang higit pa, mas hindi sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sila ay pawang mga matandang halimaw na nagsanay sa hindi mabilang na taon. Hindi sila padalos-dalos na tao na makakamit ang mga tagumpay ngayon. Ang paglilinang ni Yang Yiyu ay isang ilusyon lamang sa kanilang mga mata. Kung mas maraming ganoong tao, mas mapanganib sila. Kung hindi sila mag-iingat, gagawin ito. Maging resulta ng pagtaob ng bangka sa kanal. Sa kasong ito, alamin natin ang ilalim. Maghanap ng isang pagkakataon upang magsimula. Sa katunayan, bago dumating, ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay puno ng kumpiyansa, ngunit nang makita nilang buhay pa si Duan Xingang at nakatayo sa tabi ni Yang Yiyu na parang katulong, naging alerto ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Si Duan Xingang ay ang ikalimang antas ng makalangit na mga tuntunin. Ito ay napaka-weird. Si Yang Yian ay ang inapo ng Chen Kun God. Siya ay may parehong katayuan at background. Siguradong hindi siya bata. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Yang Yian ay ngayon ang bagong henerasyon ng Diyos sa Chen Kun Temple, at siya ay nasa parehong antas ng Emperor Supreme. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay nasa intermediate level ng Heavenly Dao Realm, ngunit ito ay tiyak na isang ilusyon. Paano siya magiging bagong henerasyon ng God Supreme sa Chen Kun Temple nang walang ilang paraan ng pagpaparehistro? Sa makatuwid, ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay palaging lumalayo kay Yang Yian sa sandaling ito. Dapat silang lumaban, at ang kanilang misyon ay patayin si Yang Yian. Ngunit hindi sila maaaring kumilos ng bulag, kailangan nilang maramdaman ang sitwasyon. Ilang malalakas na tao ang tumaob sa kanal. Ang ikatlong kapatid na si Duan Xingang ay nabubuhay pa, na nagbibigay sa kanila ng pinakamalaking babala. Sila magkaroon ng pakikipagkaibigan kay Duan Xingang. Silang tatlo ay si King Kong at hindi na mabilang na taon nang magkasama. Isang kasinungalingan ang sabihing walang emosyon. Ngayon gusto nilang makahanap ng isang pambihirang tagumpay mula kay Duan Xingang. Ginawa nila ito sa simula at sadyang hindi pinansin si Yang Yian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Yang Yian na kausapin siya. Tila walang bahid ng tensyon sa mukha ni Yang Yiyo. Sa katunayan, nang tingnan niya ang mag-asawa sa sandaling ito, nakita ng kanyang mga mata ang pagtingin sa biktima, na nagpagalit at natakot sa mag-asawang Yin Yang King Kong. Sila ang nangungunang limang ng Heavenly Dao. Nagsanib puwersa ang mag-asawa at nakilala bilang pinakamahusay sa ilalim ng Hidaw sa Heavenly Clan. Pagkatapos ng maraming taon, sino ang tumingin sa kanila bilang biktima? Si Yang Yiyu ang una. Kung ito ay totoo, ito ay nagpapakita na si Yang Yiyu ay dapat may isang taong maaasahan. Hindi nakaimik ang mag-asawang Yin Yang King Kong sa panunokso ni Yang Yiyu. Hindi pa sila nakakita ng ganoong bata na hindi naglalaro ayon sa mga patakaran. Paano natin ito haharapin? Lahat tayo ay kilalang tao, okay. Pwede bang maging mas seryoso ka? Yang Yiyu, anong ginawa mo sa pangatlong kapatid ko? Sinabi ni Yin Ru King Kong. Ngumiti si Yang Yiyu at sumulyap kay Duan Xingang at sinabing, Kuya Duan, mukhang labis kang nagmamalasakit sa iyo. Master, hindi ko masasabi na may pakialam sila sa akin. Ang relasyon nating tatlo ay relasyon lang ng mga titulo. Sa totoo lang,
Sa katunayan, sa loob ng maraming taon, pinigilan nila akong dalawa. Napabuntong hininga si Duan Xingang. Narinig ni Yang Yiyo ang ilang reklamo sa mga salita ni Duan Xingang. Baka bullying ang tinatawag niyang suppression. Walang sinabi si Xiao Xiao, ngunit mahinang sinabi, gusto kong lumuhad sila at kumanta ng Conquer. Oh, huwag mo akong tawaging master, posible ba? Natigilan si Duan Xingang at halos magsabi ng, baliw ka ba? Hindi madaling pakitunguhan ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Tahimik lang si Duan Xingang. Ikaw, Yang, ang galing. Nang makitang hindi bumaba ang mag-asawang Yin Yang King Kong, si Yang Yiyo ay puno rin ng pagbabantay, batid na gusto nilang hanapin ang kanyang mga pagkukulang. Noong una ay naisip ang subukan muna ang kanyang kakayahan, ngunit hindi sila nagtulungan. Sa kasong ito, maaari lamang niya itong pilitin. Nakatingala sa mag-asawang Yin Yang King Kong sa kalangitan, isang banal na liwanag ang kumislap sa likod ni Yang Yiyo, at ang mga pakpak ng Yin Yang ay kumalat. Sa susunod na sandali, diretso siyang nagpakita sa langit, nakaharap sa mag-asawang Yin Yang King Kong. Ngumisi siya at sinabing, bibigyan kita ng pagpipilian. Paano kung magkapatid pa rin kayo ni Duan Xingang? Ang mag-asawang Yin Yang General King Kong ay tumingin kay Yang Yiyo at nakinig sa kanya. Sa sandaling ito, gamaan ang pakiramdam nila dahil nang i-activate ni Yang Yiyo ang kanyang mga pakpak, ang enerhiya sa kanyang katawan ay pinakawalan. Sa kanilang pangunawa, siya ay isang taong may lakas ng Heavenly Dao Realm. Hindi sila magkakamali tungkol dito. Kaya walang dapat ikatakot. Naisip din niya na may ilang malalakas na lalaki na tumatambangan, ngunit sa kanyang kamalayan, walang ibang tao sa buong mundo ng mga Fairy Mountain, kaya gamaan ang pakiramdam niya. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, sinabi ni Chu Yang King Kong, ano ang ibig mong sabihin, anak? Napakasimple lang. Nasa kamay ko kayong dalawa. Gusto kong maging master mo. Nakangiting sabi ni Yang. Kabanata 2830 Ang Great Array ay binaligtad ang mundo. Naghahanap ng kamatayan. Kahit na ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay maingat, sila ay nagalit sa oras na ito. Ay! Masyadong matapang si Yang Yiyo, o tanga lang ba ang lalaking ito, maglakas loob na makipag-usap sa kanila ng ganito. Sa wakas medyo nagalit ka, tapos halika na. Bulong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ngunit lumitaw ang porma sayon sa kanyang kamay, at walang pag-aalinlangan niyang isinaaktibo ito. Biglang, ang porma sayon sa kanyang kamay ay sumabog sa banal na liwanag, at ang isang daloy ng hangin ay sumabog ng malakas at kumalat kaagad. Yin Yang laban sa langit, ang porma sayon ay isinaaktibo. Marahan na sigaw ni Yang Yiyo at pinaandar ang formation. Ang buong mundo ng Xianshan ay isang porma sayon, ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang pagiging magalang. Ang porma sayon ay tinatawag na, ang likas na pagbuo ng pagbaliktad ng Yin Yang. Ang diin ay sa pagbabaliktad ng langit. Sa isang iglap, ang mundo ay nagbabago, ang Yin at Yang ay nabaligtad, at ang mundo ay umikot. Ang langit ay ang lupa, at ang lupa ay ang mundo, tanging sa pagbabago ng mga ulap at ambon. Hindi alam ni Yang Yiyo kung gaano kalakas ang porma sayon ng Goddess of Color, anyway, sisimulan niya muna ito, at kapag na-activate na ang formation, ito ang kanyang home court. Ang mundo ng Xianshan ay nangangahulugang isang porma sayon, na naghihiwalay sa labas ng mundo. Ito ay katumbas ng pagputol ng koneksyon sa pagitan ng mag-asawang Yin Yang King Kong at sa labas ng mundo. Susunod, tingnan natin kung sino ang mas malakas sa malaking formation na ito. Sa isang lambak sa daigdig ng mga engkanto, tumingala ang Diyosa ng kulay sa langit at sinabi sa kanyang sarili, magsisimula na ito. Anak, napakalaking porma sayon ang nasa iyong mga kamay. Kung hindi mo kayang ibagsak ang dalawang makalangit na paraan sa ikalimang antas, kung gayon ikaw ay walang silbi. Pagkatapos noon, ipinikit ng Diyosa ng kulay ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasanay at pag-unawa, walang pakialam. Sa sandaling ito, ang mundo ng Fairy Mountain kung saan matatagpuan si Yang Yiyo ay dapat na sumailalim sa isang malaking pagbabago. Nag-iba ang mukha ng mag-asawang Yin Yang King Kong, na unang nakaranas ng bigat nito. Naramdaman na lang nila ang pagkabigla sa pagitan ng langit at lupa, at pagkatapos ay tinakpan ng hamog ang kanilang mga mata at wala silang makita. Nang sila ay gagawa ng hakbang, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit nang tingnan nilang mabuti, naramdaman nilang may mali. Bagamat nakabitin din sila sa ere noon, ang langit ay nasa itaas ng kanilang mga ulo at ang lupa ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ngayon ay nabaligtad. Ang mga bundok at ilog ay nasa itaas ng kanilang mga ulo, at ang langit ay nasa ibaba. Sa isang kisap mata, hindi makita si Yang Yiyo. Nang muli niyang tingnan si Duan Xingang, nakita niyang magkasama sina Duan Xingang at Yang Yiyo, at nasa naunang bundok pa rin ang dalawa. Ngunit sa sandaling ito ay nasa itaas ng kanilang mga ulo, nakabaligtad. Ang mag-asawa ay nabaligtad sa hindi malay. Ngayon sa wakas ay naging normal na ito, na ang langit ay nasa itaas ng kanilang mga ulo at mga bundok sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit palagi nilang nararamdaman na may mali, ngunit hindi nila masabi. Matapos itong maramdamang mabuti, wala silang nakitang mali. Para kay Yang Yiyo, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas sa oras na ito, at halos tumawa siya ng malakas.
Matapos niyang makita ang mag-asawang Yin Yang King Kong na lumingon ang kanilang mga katawan, nakaramdam siya ng kagaanan. Ayon sa impormasyon mula sa Array Talisman, ang mag-asawa ay nahulog sa bitag. Hindi ganoon kadaling tumalon. Sa sandaling binuksan ng Array, natanggap ni Yang Yiyo ang impormasyon mula sa Array Talisman. Lahat ng tungkol sa Array na ito ay lumitaw sa kanyang isip. Kung paano gamitin ito at kung ano ang mga function nito ay nasa isip niya, o ito ay isang bagay lamang ng kanyang mga iniisip. Si Yang Yiyo ay labis na nasisiyahan dito. Bagamat hindi lumitaw ang Goddess of Colors, ang Array na ito ay personal niyang inayos. Matapos malaman ng tungkol sa kapangyarihan ng Array, napagtanto ni Yang Yiyo na malaki ang naitulong sa kanya ng Goddess of Colors. Sa Array na ito, kahit na hindi lumitaw ang Goddess of Colors, ito ay magiging pareho. Kung hindi pa rin niya maalis ang mag-asawang Yin Yang King Kong pagkatapos makontrol ang napakalaking pormasayon, hindi siya dapat makihalubilo sa kanya. Siya lamang ang nakakaalam sa kanyang puso kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng pormasayon na ito. Salamat, aking ginang. Hindi alintana kung naririnig ito ng Diyosa ng mga kulay o hindi, bumubulong pa rin si Yang Yiyo ng pasasalamat. Master, ano ang nangyayari sa kanila? Hindi maiwasang magtanong ni Duan Xingang. Sa katunayan, alam ni Old Duan na nagtatanong. Nang ma-activate ang formation ngayon, nataranta rin siya saglit, ngunit nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, nakita niya ang mag-asawang Yin Yang King Kong, na nakatayo ng nakatalikod sa langit. Nahulaan ni Duan Xingang na ito ang resulta pagkatapos na i-activate ni Yang Yiyo ang formation. Sa oras na ito, si Duan Xingang ay humanga sa Diyosa ng mga kulay. Hindi niya talaga makita ang pinagdaanan ng pormasayon na ito, na nangangahulugan na ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay hindi rin makakita ng anumang mga pahiwatig. Siya ay nag-aalala sa dalawang matandang kakilala na ito. Hindi niya maiwasang magtanong kay Yang Yiyo. Sinulyapan siya ni Yang Yiyo at ngumiti, ano sa palagay mo? Napangiti si Duan Xingang ng alanganin at tumigil sa pagsasalita. Walang paraan upang tumugon dito. Sa mga mata ni Yang Yiyo at Duan Xingang, walang nagbago. Binago lang ni Yang Yiyan ang kanyang lokasyon pagkatapos i-activate ang formation, at lumipad pababa para tumayo sa tuktok ng bundok kasama si Duan Xingang. Tanging ang mag-asawang Yin Yang King Kong ang nasa laro ng hindi alam. Akala nila ay may ginawa si Yang Yiyan para mabaligtad sila, ngunit sa katunayan ay pumasok sila sa pormasayon. Nagbago ito, at hindi nagbago. Magsisimula na ang gayong magandang labanan, ngunit ang inisyatiba ay nasa kamay ni Yang Yiyan. Matandang Duan, mangyaring simula ng iyong palabas. Sabi ni Yang Yiyo, nakatingin sa mag-asawang Yin Yang King Kong sa langit. Oo. Sa katunayan, si Duan Xingang ay nag-aatubili na makipag-away sa dalawang matandang kakilala, ngunit walang paraan. Sino ang gumawa sa kanya ng isang alipin ni Mr. Yang ngayon? Kailangan niyang makinig sa anumang sasabihin ng kanyang amo. Bukod pa rito, batay sa kanyang pag-unawa sa mag-asawang Yin Yang King Kong, dumating ang dalawang mag-asawa dala ang kalooban ng emperador. Nang makita siya at si Yang Yiyo na magkasama, tiyak na siya ay nasa saklaw ng pagpatay ng mga lumang kakilala. Sa labanang ito, kailangan niyang kumilos. Kung hindi niya papatayin ang mga ito, papatayin siya ng mga ito. Walang choice. Sa kasong ito, kinailangan niyang kumagat ng bala. Naisip niya na kaya niyang pigilan ang isa sa kanila. Tumalon siya at diretsyong lumipad. At malakas niyang sinabi, paumanhin, kuya at pangalawang kapatid na babae, hindi ko mapigilan ang aking sarili ngayon. Sa wakas ay nagkaroon si Duan Xingang ng ilang lumang damdamin sa kanyang puso, at hello siya. Malamig na umungol si Yin Ru Jingang. Sa sandaling ito, nakita rin ng mag-asawa na determinado ang ikatlong kapatid na si Duan Xingang na sundan si Yang Yiyo. Ngayon sila ay mga kaaway at bawat isa ay naglingkod sa kanyang sariling Panginoon. Walang choice kundi lumaban. Gayunpaman, sa mga mata ni Yin Yang Jingang, si Duan Xingang ay tumatalon mula sa ibaba. Sa katunayan, dahil sa pagkakabuo, binaligtad ni Yin Yang ang mundo. Akala nila siya ay tumatalon mula sa ibaba, ngunit sa katunayan siya ay tumatalon mula sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang pag-atake ay magiging tuktok din ng Yin Yang. Hiniling ni Yang Yiyo kay Duan Xingang na pumunta at magpaputok ng unang putok, para lang makita ang kapangyarihan ng pormasayon. Makakahanap siya ng pagkakataon para makabawi. Sa singkit na mga mata, ang Chaos Bell sa kamay ni Yang ay kumislap. Tinitigan niya sina Duan Xingang at Yin Yang Jingang. Naghihintay. Para sa pagkakataong makagalaw. Di nagtagal, nang si Duan Xingang ay 30 metro ang layo mula sa Yin Yang Jingang, kumilos siya at direktang nag-activate ng Han Yuan Lightning Bead. Han Yuan Thunder, pagkalipol. Boom, basag. Hindi mabilang nakidlat ang sumabog at dumiretso sa Yin Yang Jingang at tumangay. Gayunpaman, lumitaw ang isang kawili-wiling eksena. Malamig na sumungot ang mag-asawang Yin Yang King Kong at inatake si Duan Xingang ng isang suntok at ang isa ay may palad. Sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng mga kamao at palad, isang malakas na banal na liwanag ng isang Yin at isang Yang ang sumambulat, isang itim at isang puti. Ngunit mali ang kanilang direksyon sa pag-atake. Kabaligtaran lang noon. At hindi man lang nila tinamaan si Duan Xingang, ngunit tumama sa langit.
Siyempre, tama sila sa paningin ng mga nasa formation, at siyang Yiyu lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Yang. Pinaandar ang Chaos Bell at naghanda sa pag-atake. Binaligtad ng porma sayon ang kapangyarihan ng Yin at Yang at binaligtad ang mundo. Makapangyarihan nga ito, at biglang tumaas ang kanyang kumpiyansa. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.